Tayo ay manatiling nakatayo pansumandali at iyukod ang ating mga ulo. Panginoong Yesus, kami ay nagsisikap sa aming munting kaparaanan na maihayag sa iyo sa pamamagitan ng pag-awit nito na kami ay sumasampalataya. At kami ay dumadalangin, Panginoon, na ngayon na iyong patuloy na pagputol-putulin ng tinapay ng buhay sa amin, ipinagkakaloob sa amin ang kung anong kinakailangan namin mula sa iyong salita. Sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo'y makakaupo na. Ako'y nakasisiguro kung dapat kung aking sasabihin ang kasiyasiyang salita ngayon ng Amen, na ang mga dakilang pagpapala ng Diyos ay patuloy pa ring mananatili sa mga tagapakinig na ito. Ako'y naupo ngayong umaga at nakinig ng maigi sa gawain, nasiyahan sa mga patotoo, ang iba't ibang kaparaanan ng bawat isa ng pagpapahayag sa kanilang sarili. At na marinig ang mga bagong tanggap, ang kapatid na Baptist dito na pumarito para humingi ng paumanhin sa pag-iisip niya ng isang munting kamaliang iyon. Kaya aking tunay na hinahangaan ang tao, isang tao na magagawang magpakatao o maging maginoo rin. Kung iniisip niya na siya ay nakagawa ng isang pagkakamali, siya ay hindi talaga sa akin humingi ng paumanhin. Hindi ako ang inihinga niya ng paumanhin. Ito'y sa Diyos. Kaya aking hinahangaan niya, kita nyo, pagpalain ng Diyos ang ating kapatid at ang kanyang kapatid na ebanghelista. Naku, yung Baptist, alam nyo, ako'y dating kabilang sa Iglesyang Baptist mismo. Ako'y dating miyembro ng Missionary Baptist Church. Kapag ako'y nakikihalubilo sa mga tao, alam ko kung ano ang iyong nararamdaman. Ako'y nakaramdam din ng gayon, parang puno ng isang bagay na aking hindi alam. Aking naaalala ang aking unang karanasan na makakita ng isang Pentecostal. Ito ay sa Dowagiac, Michigan. Inihingi ko ang inyong paumanhin. Ako ay nanggaling noon ng Dowagiac sa isang pangingisdang paglalakbay at ako nooy paparating mula sa Dowagiac patungo doon sa Indiana. At kaya nakita ko ang mga pangalan na Jesus sa palibot ng mga kotse at mga bagay-bagay at ako ay nakinig sa kanilang mga gawain ng araw na iyon. At nang sumunod na araw, hiniling nila sa akin na pumunta sa entablado upang magsalita ng ilang mga pananalita at ginawa ko. At kanilang tinanong ako kung saang iglesia ako nabibilang at sinabi ko sa kanila na ako ay isang Baptist. At ng gabing iyon, mayroon silang isang matandang itim na lalaki na mangangaral. At siya ay maaaring nasa mga huling taon na ng pagiging 80. At siya ay lumabas patungo sa entablado. Ang matandang lalaki halos, kailangan pa nila siyang alalayan palabas. Siya ay nakasuot ng isa sa mga mahabang pangministrong Amerikana na velvet ang kwelyo at mayroon lamang isang maliit na puting balahibo na nakapalibot sa gilid. At naisip ko, lahat nitong mga tao rito at mga teologo, dakilang tao, paano nila hinayaan ang gawaing ito na maibigay sa isang taong tulad niyan? Aba, ang matandang lalaki ay dapat na nasa isang upuan kung saan nakaupo. Sila ay nangaral ng araw na iyon tungkol sa ginawa ni Jesus dito sa lupa. At ngunit siya ay dumating, kinuha ang kaniyang teksto, naniniwala ako ito ay mula sa Job 7:20. Hindi ako nakasisiguro na iyan ang kasulatan. Gayunman, ito ang sipi o ilang bahagi nito. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa nang ang mga bituin pang umaga ay magsiawit na magkakasama at ang mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan? At siya ay nangusap kung ano ang naganap sa langit samantala sila ay nangusap sa kung ano ang naganap sa lupa. At sa kung saan, sa loob ng 5 minuto pagkatapos niyang mangusap, siya, ang Espiritu ng Panginoon ay tumama sa kanya. At siya ay lumundag ng napakataas sa sahig at pinalagutok ang kaniyang mga takong na magkasama. Naku, may sobra-sobrang espasyo. Mayroong halos kalahati sa entebladong ito. At siya ay nagpalakad-lakad, sabi, wala lamang kayong sapat na lugar sa taas dito para sa akin upang mangaral. Bueno, ako'y mga nasa 20 taong gulang noon. Naisip ko, kung yan ay magagawa yan para sa matandang lalaking yan, ano pa kaya ang magagawa nito para sa akin? Kaya kita nyo? Alang-alang sa pagsisikap na ang lahat ng bagay ay maging maayos lamang para sa ating mga bagong kapatid, na ating tunay na tinatanggap sila sa ating pagsasama-sama. Aking nakita, naniniwala ako na nabanggit nila ang isang pari na nakaupo rito, palagay ko. Siyempre, bilang taga-Ireland, ang aking mga kaanak ay Katoliko, at kaya may mga ilan pa, Baptist at mga iba't iba. Kayo marahil ay medyo naguluhan, kani-kanina lang. Aking napansin na wala sa mga kapatiran ang nangusap tungkol dito. Ngunit naisip ko na susubukan kong ituwid ito ng si kapatid na Sakarian. Pagkatapos na ang mabuting mga ngaral dito ay lubos na napuno ng kagalakan,
sa pagkaalam na ang pagparito ng Panginoon ay sadyang napakalapit na. Siya ay nangusap sa isang hindi naunawaang wika sa atin. At tayo'y may mga tagapagpaliwanag na nagbigay ng interpretasyon na ang sinasabi ng kasulatan, kung wala mang tagapagpaliwanag, kung gayon sila'y manahimik. Ngunit kung sila'y nangagsalita sa ibang mga wika at pagkatapos ipinaliwanag ito, ito'y nagiging propesiya. Kaya ang kaunting kaguluhan ng dalawa sa kanila sa isang pagkakataon. Ngayon, yan ay medyo hindi nakakalito, kita nyo, dahil isa sa kanila ay nagbibigay ng interpretasyon, ang isa ay nagpropropesiya. Kita nyo, kaya yan, aking naisip na aking ipaunawa sa ating mga kapatiran kung hindi nila naunawaan, dahil ang isa sa kanila ay tamang nagbibigay. Inyo bang napansin ang limitasyon sa oras ng bawat isa? At ang isa ay sadyang napuspos. Siya mismo na ang Espiritu ng Diyos ay nagpropropesiya sa pamamagitan ng isa, nagpapaliwanag. Ang isa ay nagbibigay ng interpretasyon. Upang ito ay maging malinaw na kayo, hindi tayo minsan sa natural na pag-iisip, tulad na lamang ng ating minamahal na kapatid na humingi ng paumanhin ngayong umaga. Ito ay medyo nakakalito sa tao na hindi nakaunawa. Ngunit sa kanilang nakapasok na, ang mga veterano sa pakikipagbaka na ating kinapapalooban, nauunawaan natin yan kung ano ang mga bagay na ito. Kaya nga naisip ko lang na ako'y magsasabi ng isang bagay patungkol dito kung ito ay ayos lang. Now, know this is no place to say this, but being everybody's been telling little things on, Ngayon aking nalalaman na hindi ito ang lugar upang sabihin ito. Pero dahil sang lahat ay nagsasabi ng maliliit na mga bagay, ako, alam nyo, ang taong yan ay nagsabi, ang sabi ng matandang itim na lalaki, wala kayong sapat na lugar para sa akin upang mangaral. Wala kayong sapat na oras para sa akin upang makapangaral. Medyo mahabang pagsasalita. Isang lalaki ang nagsabi isang araw, sabi, isang ministro ang dumating. Siya ay naging pastor sa iglesia sa loob ng 20 taon. At siya ay lagi nang nangangaral ng eksaktong 30 minuto bawat linggo ng umaga sa kanyang simbahan. At sabi niya, itong linggo ng umaga, nangaral siya ng 3 oras. At kaya ang sanggunian ng mga diakono ay tinawagan siya. At sabi, Pastor, aming lubos na pinasasalamatan ka. Sabi, aming lagi nang alam na ikay naninindigan para sa Biblia at sa mga katuwiran nito. At sabi pagkatapos, at lagi mo kaming itinutuwid upang madama namin na dalisay at malinis kami sa harap ng Diyos. At kami tunay na nagpapasalamat sa iyo at kami naniniwalang ikay lingkod ng Diyos. At tunay na aming pinasasalamatan ang mensaheng iyon kaninang umaga. Pero sabi, may isang bagay lamang na gusto naming hilingin sa iyo. Sabi, inurasan ka namin bilang isang sanggunian ng mga diakono. Sabi, bawat linggo ng umaga, ikay eksaktong 30 minuto lamang at ngayon umabot ka ng 3 oras. Sabi, ngayon tandaan, pinasasalamatan namin bawat katiting nito. Ito'y ayos lang. Pinabubuti ang pakiramdam ng matandang tao, alam niyo na. Sabi niya, bueno mga kapatid, sasabihin ko sa inyo kung paano ito. Sabi, tuwing umaga pag ako ay ako'y tatawagin sa pulpito, sabi, aking nilalagay ang isa sa mga munting lifesaver sa aking bibig. Sabi niya, at akin lamang sinisip-sip ito. At sabi, pag naubos na ang lifesaver, sabi, ito'y umaabot lamang ng 30 minuto. At sabi, pagkatapos ako'y tumitigil na sa pangangaral. Sabi niya, alam niyo kaninang umaga, naisip ko na ako'y medyo sumobra sa oras. Aking inilura ito. Ako'y may butones pala sa bibig ko. I ain't gonna put anything in. Ako'y hindi maglalagay ng anumang bagay sa loob. Kaya umaasa tayo na wala tayong makukuhang butones sa ating mga bulsa. Pero ako'y umaasang yon ay hindi tila paglapastangan dito. Ngunit ako lamang, alam nyo, maging ang Diyos ay may ugaling mapagpatawa, alam nyo. Kaya tayo lubos na nagpapasalamat na maparito at magkaroon ng ganitong panahon ng pagsasama-sama at sa dakilang pribilehiyong ito na magputol-putol ng tinapay ng buhay minsan pa sa aking sariling munting simpleng kaparaanan. Alam ko bilang mga teologo, tulad ng taong yan na nagsalita rito kagabi mula sa Inglaterra, naku, ayaw kong malagay na kasunod ng isang taong tulad niyan sa aking ika-7 grado ng edukasyon. Ngunit umaasa ako na ang Diyos ang magpapaliwanag sa inyo ng kahulugan sa aking puso. Kita nyo, kung ang aking mga salita ay hindi tama, ang aking mga hangarin, ako'y nagtitiwala ay tama. Ngayon ating basahin sa kasulatan. Marami sa inyo ang nais na sumunod. At aking babasahin sa umagang ito sa ilang sandali lamang mula sa aklat ni Jeremias na propeta sa ika-2 kabanata.
At ako'y magpapasimula ngayon sa ikaunang bersikulo. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, ikaw ay umaon at humiyaw sa mga pakinig ng Jerusalem na iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon, inaalala ko sa ikabubuti mo ang kagandahang loob ng iyong kabataan at ang pag-ibig sa iyong mga pag-aasawa, kung paanong ikaw ay sumunod sa akin sa ilang at sa lupain na hindi hinasikan. Ang Israel ay kabanalan sa Panginoon na mga pangunang bunga ng kaniyang halaman. Lahat na nagsisakmal sa kanya ay at-aaring salarin, kasamaan ay darating sa kanila, sabi ng Panginoon. Iniyong dinggin ang salita ng Panginoon, o sangbahayan ni Jacob, at lahat na angkan ng sangbahayan ng Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon, anong kalikuan ang nasumpungan ng inyong mga magulang sa akin, na sila'y nagsilayo sa akin, at nagsisunod sa walang kabuluhan, at naging walang kabuluhan? Hindi man nila sinabi saan nandoon ang Panginoon na nag-ahon sa atin mula sa lupain ng Ehipto at pumatnubay sa atin sa ilang, sa mga lupaing ilang at baku-bako, sa lupaing may pagkakatuyo at mga lilim ng kamatayan, sa lupain na walang dumaraan at walang taong tumatahan, at dinala ko kayo sa saganang lupain upang kumain ng bunga niyaon at ng kabutihan niyaon. Ngunit nang kayo'y pumasok, ay iniyong hinawahan ang aking lupain at ginawa ninyong kasuklam-suklam ang aking mana. At hindi sinabi ng mga saserdote, saan naroon ang Panginoon? At silang nagsisihawak ng kautusan ay hindi nakakilala sa akin. At ang mga pinuno naman ay nagsisalansang laban sa akin. At ang mga propeta ay nanganghula sa pamamagitan ni Baal at nagsilakad na sumunod sa mga bagay na hindi pinakikinabangan. Sa gayon, ako'y makikipagtalo pa sa inyo, sabi ng Panginoon, at sa mga anak ng inyong mga anak ay makikipagtalo ako. Sapagkat mangagdaan kayo sa mga lupain ng Chittim at Tignan at sa Sidar, at mga gulay na maingat yan, at inyong tingnan kung may nangyaring ganiyang bagay. Ipinagpalit baga ng isang bansa ang kanilang mga Diyos na hindi mga Diyos, ngunit ipinagpalit ng aking bayan ang kanilang kalwalhatian sa hindi pinakikinabangan. Mangagtaka kayo o kayong mga langit sa bagay na ito, at mga takot ng kakilakilabot, mga tuyukang lubha, sabi ng Panginoon. Sapagkat ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan. Kanilang iniwan ako na bukal ng buhay na tubig at nagsigawa sa ganang kanila na mga balon, mga sirang balon na hindi malalamnan ng tubig. Ang Panginoon nawa ang magdagdag ng kaniyang mga pagpapala sa pagkabasa ng kaniyang mga salita. At nais ko na nakunin ang teksto niyan bilang mga sirang balon. Nang sa pagbasa sa kasulatang ito ngayong umaga, na lahat ng kasulatan ay binigay na kinasihan, at tayo ay nagtutungo sa tahanan ng Panginoon para sa pagsaway at para sa ikatututo. At minsan ating nakikita na anumang malit na bagay sa daraanan, tulad ng sandalong lalaking ito kanina lang, ay nangungusap sa atin at nagsasabi na ang ilang mga bagay-bagay na marahil baka sa ibang bansa ay may isang missile o isang bagay sa ganyang palagay, at kailangan nating makahanap na isang bagay para mahadlangan yan sa isang militar na estratehiya. Bueno, ganyan ding bagay ang nangyayari sa loob ng isang iglesia, sa isang parokya kung saan ang isang tao ay nangangaral, o kung siya ay isang ebanghelista sa larangan. Pag nakakakita siya ng mga pag-aalsa at isang bagay na nagpapasimula pa lamang, nangyayari, ito'y bago pa o anuman ito, ito'y ang taong yan, kung siya ay isang lingkod ng Diyos, nahadlangan ang bagay na iyan ng napakalayo mula sa kaisipan ng mga tao, na sila'y mananatiling malayo mula rito. At ayaw natin na mangyari yan, na tayo'y mapasa mga kalalagayang tulad niyan. Ngayon, sa panahon ni Jeremias dito, ang kanyang propesiya, ito'y may mga 60 taon na noon mula sa pagkamatay ni Isayas. At sila noon ay mga 60 taon ng walang pangunahing propeta. Naroon si Habakuk at ilan sa mga minoryang propeta. Ngunit si Isayas ang huling pangunahing propeta. At ang mga tao ay, sa panahong ito ay walang sino man na tatawag palabas sa kanila. Sila'y natatangay na. Gayunman, sila ay bayan ng Diyos, na natangay sa kalalagayang ito ngayon na kinasumpungan natin sa kanila nang si Jeremias ay dumating upang magpropesiya sa kanila. At si Jeremias din siya ay nagpropesiya bago pa ang pagtapon. At siya rin ay tinapon na kasama sila. At pagkatapos, siyempre pa,
Si Daniel ay dumating pagkatapos ni Jeremias at sinabi ni Daniel na meron siyang mga pagkaunawa sa pamamagitan ng kasulatan sa 70 mga taon na sila ay maparoroon. Mangyari pa, may iba pang propeta sa kalagitnaan nila na gustong gawin ang pamatok na ito habang kaniyang inilagay ito sa kaniyang leeg, na ito'y magiging isang maliit na bagay na sa loob ng 2 taon, bueno, ang Diyos ay ibabalik silang lahat. Pero si Jeremias ay iba ang pagkaalam mula riyan. At alam natin kung anong nangyari sa propeta na nagpropesiya ng mali. Siya'y namatay sa taong ding yun. Kaya ang Diyos ay hindi hahayaan siyang manaig. At ngayon, atin ding napansin ang mga kalalagayan ng mga tao sa panahong yun. Ngayon, hindi ko ninasa na inyong hindi maunawaan ako. Ako'y hindi nagbabalak. Kung anong balak kong sabihin dito, ilang mga kasulatan at mga munting itinala. Dati-rati, hindi ko kailangan na naisulat ang aking mga kasulatan at mga bagay. Ngunit pagkatapos na ako'y lumampas ng 25 taon sa pangalawang pagkakataon, bueno ako'y hindi na makaalala tulad ng dati. Kaya isinusulat ko ang isang kasulatan at para bang nalalaman mula riyan kung saan ako patutungo. At pagkatapos napakaraming panahon na nananalangin para sa may sakit at iba pa, at nasa labas at umaalis, ako'y wala ng panahon para talagang mag-aral tulad ng dapat kong gawin. Ngayon, ngunit itong dakilang propeta sa panahong ito ay si Jeremias. At siya ay tila bang nasa hanay ni Amos at marami pa sa ibang mga propeta na lumitaw. Siya ay naantig ng kaniyang makita ang kalalagayan ng bansa. Ngayon may mga lugar, minsan pag ikaw ay nangungusap ng tungkol sa isang bansa, maaaring isipin na ito'y tumutukoy sa isang kilalang grupo. Hindi ito ganoon. Ito'y ang pangkalahatang kalagayan ng bansa. At ating nakikita sa araw na ito, isang talagang kaparis na kalalagayan ngayon tulad noon sa mga araw ni Jeremias, na ang bansa mismo sa kalahatan ay napunta na sa humigit kumulang sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, para bang ganoon masasabi ko, lumayo mula sa Diyos. At sa paggawa nun, ito'y ang kahinaan noon pa man ng pulpito. Sapagkat kung ang pulpito ay nanatiling matuwid at kasama ang salita ng Diyos, ang Diyos ay sa bawat iglesia tulad ng pagkilos niya rito sa ating kalagitnaan. Ngunit sila ay napalayo mula riyan. At yan ang bagay na aking gustong pag-usapan sa umagang ito. At ngayon ating nalamang iyan ay ganap na katotohanan sa bawat panahon. Ako'y naniniwalang ito'y si Amos. Nang aking tinutukoy siya kanina, na sinabi niya na siya ay hindi isang propeta, ni anak na isang propeta. Ngunit sabi na, kapag ang leon ay umungal, sinong hindi matatakot? At kung meron mang nakarinig na isang tunay na leon na umungal sa kagubatan, itong mga naririnig niyo sa mga kulungan dito ay ngumingiyaw lamang. Ngunit kapag ang isa ay umungal sa kagubatan, lahat ay susunod. Ako'y nahiga na sa kagubatan upang hanapin sila. At siya ang hari ng mga hayop. At pag ang leon na yan ay umungal, maging ang mga kulisap ay tumitigil sa paghiyaw. Lahat ay gayon. Ang mga jakal at ang mga hyena na humihiyaw at ng iba pang mga hayop at ang pagpipiyak ng mga unggoy at mga matching, ang mga kulisap, halos hindi mo marinig ang sarili mong mag-isip. Ngunit sa kalayuan, hayaang ang isang leon ay umungal at bawat kulisap ay titigil sa paghiyaw. Kita nyo? Lahat ay takot sa kanya. Gayunman, may maraming bagay na makapapatay sa kanya. Pero siya ay kinikilala bilang hari sa gitna ng mga hayop. Sabi niya, kapag ang leon ay umungal, sinong hindi matatakot? Sabi niya, sa gayon, ang Diyos ay nagsalita. Sinong hindi magpropropesiya? At yan ay, sa palagay ko, ang kalalagayan ay kakaharapin ang hamong yun muli ngayon. Ang Diyos ay nagsalita na, kita nyo? At ating nakikita ang sulat kamay sa dingding. Kaya ito'y napakadaling magpropesiya at makita na tayo nasa huling panahon. At ating nakikita ang Diyos mula sa bawat bahagi ng mga denominasyon, mula pa roon sa Katolisismo, sa lahat ng mga iglesyang protestante, mga Buddha at ano pa, mula India at ano pa man. Kaniyang tinatawagan ang kaniyang bayan na magkasama-sama. Tinitipon silang magkakasama. At ako'y labis na masaya para diyan, na makita ang araw na ito na dumarating. Ngayon tayo, ito'y isang dakilang araw, isa sa mga pinakadakilang mga pribilehiyo, na kung kinakailangan ko, kung nalaman ko bago pa nagkaroon ng mundo, nang tayo ay mga kaluluwa na bahagi ng Diyos na tayo nga, sapagkat tayo kasama niya bago pa natatag ang sanlibutan dahil may isang anyo lamang ng buhay na walang hanggan, at yan ang Diyos.
at tayo'y bahagi niya. Tayo nooy hindi gaano pa na makakaalam at makakapag-isip at nagkaroon ng isang katauhan, ngunit tayo noon ay nasa kaniyang kaisipan kung ano tayo bago pa natatag ang sanlibutan. Sapagkat tayo ay bahagi niya, tulad ng aking anak na lalaki ay bahagi ko, at ako ay bahagi ng aking ama at iba pa. Tayo ay mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang paunang kaalaman. At balik doon, kung nalaman ko lang tulad ng nalalaman ko ngayon at maaaring tumingin sa kabuuang panahon at maaaring sinabi niya sa akin, anong panahon ang nais mong mabuhay? Maaaring sinabi kong sa panahong ito sa kasalukuyan. Sa bisperas lamang ng pagtatapos ng kasaysayan ng mundo at ang nalalapit na kaharian ng Diyos na itatatag sa lupa. Sa aking palagay, ito ang pinakamaluwalhating panahon sa lahat ng kapanahunan ay ngayon mismo. Ating nakita rito na ang Israel ay sinakdal ng propeta nang itinalaga siya ng Diyos at ipinadala siya. Sila ay inakusahan ng dalawang malalaking kasalanan. At nais nating mag-usap sa dalawang bagay na iyon na kanilang nagawa. At mula riyan, nais nating magpatuloy sa pamamagitan nito. Ngayon, sila ay tumalikod sa Diyos, ang bukal ng tubig ng buhay, at nagsigawa sa ganang kanilang sarili ng mga balon. Sila ay tumalikod mula sa bagay na ibinigay ng Diyos sa kanila at nagsigawa sa kanilang sarili ng isang bagay na kanilang ginawa sa kanilang sarili. At ang mga balon na ito, pansinin nyo, sila ay nangasira at sila ay tumatagas. Ngayon, ang isang sirang balon ay hindi malalam na ng tubig. Ito'y tatagas. Ako'y lumaki sa isang bukid at alam ko kung ano ang lumang balon at ang kahirapan namin sa pagkakaroon nito. At ang tumutulong balon na ito ay isang napakagandang larawan sa aking palagay ng panahong ito na ang ating lahat ng pinagsisikapan nating gawin upang tipunin ang tao, pagsasama-samahin ang mga tao, pagsasama-samahin ang mga iglesia, ito'y naging lagi ng nasa kalalagayang pang-intelektual na pagsisikap. Sinikap nating gawing ang lahat ng Methodist na maging Baptist at ganyan din naman sa isa at ang iba pang mga denominasyon. At hindi yan ang programa ng Diyos sa pasimula. Ang Diyos ay may isa lamang dakong tagpuan. Sinabi niya sa banda roon sa aklat ng Exodo na aking pinili ang dako na paglalagyan ng aking pangalan at yan ang tanging lugar na aking kakatagpuin ang mga tao. At siya ay pumili ng isang dako na paglalagyan ng kanyang pangalan. At kung saan niya inilagay ang kanyang pangalan, doon ay kung saan niya kinatagpo ang Israel. Siya ay may isang dako na kaniyang kinakatagpo ang kaniyang iglesia ngayon. At pinili niya ang pangalan na iyan, at ang pangalan na iyan ay Jesus Kristo. At diyan ay kung saan niya kinakatagpo ang mga tunay na mananampalataya kung siya ay na kay Jesus Kristo. Yan ay kung saan pinili ng Diyos na ilagay ang kaniyang pangalan. Sasabihin mo, pangalan ng Diyos? Sabi niya, ako'y dumating sa pangalan ng aking Ama. Kaya yan ay kung saan inilagay ng Diyos ang kaniyang pangalan ay kay Kristo. At kay Kristo ay kung saan tayong lahat ay maaaring magtagpo-tagpo sa ilalim ng nabuhos na dugo. At doon ay magkaroon ng tunay, totoong pagsasama-sama. Ang Diyos ay gumawa ng kaniyang programa sa pasimula sa Hardin ng Eden, ang lugar kung saan niya katatagpuin ng tao, at yan ay hindi sa mga kaunawang intelektual, kung ito'y gayon. Si Eva ay eksaktong nakalinya sa kaniyang programa. Ngunit alam natin na sa pagtanggap niya sa intelektual na pagkaunawa ni Satanas, tiyak hindi gagawin ng Diyos. Ngunit sinabi ng Diyos na gagawin niya. At kaya noon pinili niya ang lugar ng pagtutubos. At ito'y sa pamamagitan ng dugo at hindi sa pamamagitan ng kaalamang intelektual. Kaya tayo'y sumusuntok lamang sa hangin. Ngunit ito lamang ay makataong kaugalian na ang mga tao ay magsisikap na gawin yan. Kung tayo'y may oras, maaari nating mapaghiwa-hiwalay ito sa maraming bahagi, ngunit hindi ko gusto yung butones. Kaya atin lamang sisikaping gawin itong kasing simple kung maaari, tumatagas na mga balon. At ating nakikitang ito'y tunay na nangyayari muli, ito'y ang pinakalarawan ng ating panahon na ating kinabubuhayan ng lahat ng ating mga pagsisikap. At hindi sa pagwawalang bahala sa bawat pagpupunyagi na kahit sinong lingkod ng Diyos na sa pagsabi man lang sa pangalan ni Jesus Kristo, siya ay nararapat na maparangalan sa pagsasabi man lang ng kaniyang pangalan ng may paggalang at pagrespeto. At ang malalaking sistemang evangelistikal na lumaganap sa mundo at iba pa, sa mga huling panahong ito sa aking palagay, hindi pa rin natin kailanman magagawang ang mga taong ito ay mapag-isang puso hanggang sa madala natin sila sa ilalim ng dugo ni Jesus Kristo. Iyan lamang ang tanging lugar na tayo ay kailanman maging ligtas.
May isang tao na tumawag sa akin hindi pa katagalan mula roon sa silangan at nagsabi, "Kapatid na Branham, narinig ko na lumipat ka na sa Arizona at ikaw ay bumuo ng isang lugar doon kung saan may kaligtasan. At gaya ng alam nyo kung paanong ang mensahe ay dumating at sinabi ng Panginoon sa akin kung ano ang mangyayari sa Alaska at kung paanong pababa hanggang sa California ito'y mangyayari at ito nga'y ganun na." Sabi nila, ngayon kung yan ay yumayanig at lahat na ng bagay, saan ang ligtas na lugar? Sabi ko, may isang lugar na ligtas na alam ko. Yan ay kay Kristo. Dahil ang mga na kay Kristo ay ito'y ang nag-iisang alam ko. Ngayon si Jeremias ay tinawag din ang nananaghoy na propeta. At dahil naniniwala ako, ang dahilan na ang propeta na ito ay nanangis pala, ay dahil sa siya bilang isang propeta at ang salita ng Panginoon ay dumarating sa ganoon. At nakikita ang mga tao na lumalakad ayon sa kanilang mga tradisyon at iniisip na sila ay ayos lang at walang paraan man lang para ibalik sila. Dahil sila ay diretsyo patungo sa pagtapon, sapagkat alam nating iyong aanihin kung ano ang iyong itinanim, kahit maging sino ka pa, ano ka pa. At tayo bilang isang bansa ay inani o nagtanim pala at kailangan nating umani. Ako'y mangungusap bukas kung loloobin ng Panginoon sa hapon sa mga pagdaramdam sa panganganak at aking natalakay iyan doon na tayo'y walang matatakasang anuman. Kailangan nating anihin kung ano ang ating itinanim. At kung ang Diyos ay hahayaan tayong makalusot sa ating pagbabaluktot sa Kristyanismo ngayon at nililiko ang mga tao sa mga bagay na ito na tinatawag na Kristyanismo, tulad ng sinabi ni kapatid na Moore minsan, siya ay magkakaobligasyong moral na ibangon ang Sodoma at Gomora at humingi ng paumanhin sa pagsunog sa kanila. Yay tama, sapagkat ang Diyos ay nananatiling matuwid at kung saan may kawalan ng katarungan, ito'y angkop sa kaniyang kabanalan at kaniyang salita na kaniyang ginagawang ang mga tao ay anihin kung ano ang kanilang itinanim at kailangan nating gawin yon. Ngayon pansinin, kanilang iniwan siya, ang bukal ng buhay na tubig at nagsigawa sa ganang kanilang sarili ng mga balon. Ngayon, maaaring may isang tao rito na hindi maunawaan kung ano ang isang balon. Ang balon ay isang gawang tao na tangke na ipinipilit ipalit sa lugar ng isang bukal. Ito isang bagay na hinukay ng tao. At ilan ang nakaalam kung ano ang isang balon? Mabuti? Bueno, maraming taong taga-lalawigan dito ngayong umaga. Kaya kanilang naaalala ko ang lumang balon sa lugar kung anong itsura nito. At ako'y lagi ng takot na uminom mula sa bagay na iyon. Ito ay isang gawang tao na tangke. At ito'y hindi kailanman pwedeng asahan. Hindi ka maaaring umasa sa isang balon. Ngayon, anumang bagay na ginagawa ng tao ay kadalasang hindi mabuti. Pero tulad lamang ng Panginoon na nagtakda sa oras sa pag-ikot nito at ang mundo na umiikot bawat taon, sa tuwing ito'y tumatawid bawat araw, bawat oras, at ang araw ay lumulubog at ito'y hindi kailanman nabibigo. Ngunit ang pinakamainam na orasan na makukuha natin ay mabibigo ng maraming minuto sa loob ng isang buwan, walang duda. Ngunit, nakita nyo, lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos ay sakdal. At kung ano ang ginagawa ng tao ay hindi sakdal. Kaya bakit tatanggapin kung ano man ang gawa ng tao? Kung ikaw naman ay maaari magkaroon ng sakdal. Lagi ko nang sinasabi, yan ang tungkol sa atin na mga taong Pentecostal. Kita nyo, alam natin, at tayo hindi nawawala sa kaayusan, siyempre pa, ng Diyos. Hindi tayo naniniwala. Ngunit alam din natin na sa kalagitnaan natin, may mga kasama tayong mga tao na nagsisikap gayahin ang ibang tao. Iyan ay ang pagiging tao lamang. Kanilang sisikaping gawin yan. Kanilang ginawa yan sa Biblia. Isa, ako'y kay Pablo, ako'y kay Silas, at iba pa. Ngunit, kanilang sinisikap gayahin ang ginawa ng iba o ginagawa. Ngunit, bakit mo tatanggapin ang isang maling panggagaya kung ang kalangitan ay puno ng tunay na bagay, kung ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak? Bakit natin tatanggapin ang isang bagay na iba? Bakit tayo tatanggap ng isang kredo o isang dogma? Kung ang Biblia ay ang walang halong salita ng Diyos, bakit natin pipiliting dagdagan o bawasan? Gayong ang Panginoong Yesus ay nagsabi sa Apokalipsis 22:18, sino man na mag-alis ng isang salita mula rito o magdagdag ng isang salita rito, ang kanyang bahagi ay aalisin mula sa aklat ng buhay.
Nang ang Diyos ay unang inilagay ang lahi ng tao sa lupa, sinabi niya sa kanila na mabubuhay sila sa pamamagitan ng kanyang salita. Ngayon, ang salita ng Diyos ay tulad sa isang tanikala. Ika'y dumadaan patawid sa impyerno na kasama nito. At ang tanikala nito ay pinakamahusay lamang sa pinakamahinang kawing nito. At nais ng Diyos na ingatan natin ang bawat salita nito. Ngayon, yon ang pinakauna ng Biblia. Ang suwain lamang ang isang salita, inihulog ang sangkatauhan sa isang kadiliman ng kamatayan. Si Jesus ay dumating sa kalagitnaan ng Biblia at sinabi niya na ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita. Hindi lamang bahagi ng mga salita o 99 ng 100, kundi ng bawat salita tulad lamang nina Eva at Adan noon. At sa hulihan ng Biblia, Apokalipsis 22:18, sinabi niya na sino man ang mag-alis ng isang salita mula rito o magdagdag ng isang salita rito. Kaya bakit kailangan natin magpasok dito ng kaisipan ng isang tao sa mga bagay-bagay, gayong ito ay sariling kaisipan ng Diyos tungkol dito? Gusto nating tanggapin kung ano ang kanyang sinabi, at ito rin ay nasusulat. Ang bawat salita ng tao ay maging kasinungalingan, at ang akin ang maging katotohanan. Yan ang kung ano ang nangyayari sa propetang ito. Sa panahon ni Jeremias, siya isang propeta. Nasa kanya ang salita ng Panginoon, at ang taong ito ay pinipilit na magpasok ng isang bagay rito. Ngayon, hindi na ito maaari pang mapagtitiwalaan. At aking inihahalin tulad ang mga tangking ito ngayon sa mga sistemang ito na ating pinagsisikapang tanggapin at naipalit sa lugar ng orihinal na salita ng Diyos. Dahil walang anuman na makapag-aalis sa lugar nito. Ito ay Diyos. Nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Sa mga Hebreo 13:8 sabi, siya ang siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Paano tayo makalalayo mula riyan? Ito nga ay siyang katotohanan. Siya ay nanatiling gayon. Siya ay ganoon pa rin sa bawat simulain. Yan ang dahilan na nagagalak kayo rito. Kayong mga Baptist at mga Methodist at Katoliko at mga Presbyterian at iba pa. Nagagalak sa presensya na yan. Saan man sa inyo, tinanggap ninyo ang Diyos. Marahil minsan sa isang intelektual na kaparaanan, marahil nadama mo ang kapangyarihan ng Diyos at ikaw ay isang lingkod ng Diyos. Ngunit kung iyong magagawa talagang makalapit sa Diyos at makilala ang posisyon mo sa Kanya bilang isang anak na lalaki o anak na babae ng Diyos, yan ang nagdadala ng malaking kagalakan sa iyo na inahangad ng Diyos na mapasa iyo. Ngayon, ating mapapansin sa San Marcos sa ika-16 na kabanata, hindi sinabi ni Jesus, humayo kayo sa buong sanlibutan at magturo. Sinabi niya, humayo kayo at ipangaral ang Ebanghelyo. Ipangaral ang Ebanghelyo ay ipinatotohanan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Humayo kayo sa buong sanlibutan at patotohanan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakikipag-usap sa isang kapatid na lalaki, isa sa mga tagapagtaguyod sa aking pagtitipon sa India, doon sa Bombay, patungo sa Timog Africa at iba't ibang mga lugar kung saan ang mga misyonero ay itinuro ito bilang isang salita o bilang isang intelektual na kaalaman. Ngunit isang araw sa pagtitipon, nang ang Espiritu Santo ay bumaba mismo at iniligtas ang 30,000 mga blanket natives sa isang pagtawag sa altar at doon mismo sa lugar ding yaon kung saan sila ay nakatayo. Mga babae na nakatayo roon, na dati ay nakahubad na tulad halos sa pagkasilang nila sa mundo at sa pinakasandali na kanilang itinaas ang kanilang mga kamay upang tanggapin si Kristo at ang Espiritu Santo ay bumaba sa lugar at pinagaling ang 25,000 mga tao sa isang pagkakataon mula sa mga silyang degulong, mga higaan at mga stretcher. Ang alkalde ng lungsod ay tinawag ako ng sumunod na araw. Ipinakita ang mga van na punong-puno nito na nagdaraan sa mga kalsada. Silang mga babaeng nakatayo roon, nakahubad, hindi alam na sila ay nakahubad. Ngunit sa sandali ng Espiritu Santo ay tumama sa kanila, kanilang hinalukit-kip ang kanilang mga braso at lumakad palayo mula sa harapan ng mga tao. At ako ay nagtataka na kung paano na tayo sa Amerika na tinatawag ang ating mga sariling isang bansang Kristiyano at nasa presensya ng Diyos, at bawat taon tayo ang ating kababaihan lalong naguhubad at kayo dapat ay nadadagdagan pa lalo ang suot. At sa lalong si Kristo ang inyong isinusuot, mas lalo ninyong namamalayan ang inyong sariling mga kalalagayan. Minsan nakikita ko kung paano kumilos sa mga tao sa kalsada. Iniisip ko kung ito'y sadyang nasa ganap na wastong katinuan. Tila ba hindi nila nalalaman na pag ginagawa nila yan, kung ano ang kanilang ginagawa? Kanilang ginagawa ang kanilang mga sarili na isang pain para sa diablo at upang magdala ng mga kaluluwa sa impyerno. Iya'y tama, ngunit ang mundo ay nasa isang pagpapasama, tulad noon sa kapanahunan ni Jeremias. Ngayon, balik sa balon. Ngayon,
Ang balong ito ay hindi maaasahan sapagkat hindi nito kayang lamnan ang sarili nito. At kailangan nitong dumipende sa pampuok na ulan para lamnan ito. Ang mga lokal na ulan o mga lokal na revival upang magkaroon ng munting revival dito at munting revival banda roon o iba pa upang mapuno ito. Kaya hindi ito maasahan. Hindi nito kayang lamnan ang sarili. Ito'y kakulangan sa sarili nito. Hindi niya kayang gawin ito. At kailangan nitong dumipende sa ulan upang malamnan ito. Pagkatapos, ating pansinin kung saan ito kumukuha ng ulan. Kung saan nito kinukuha ang tubig, ang balon. Ito'y galing sa taas ng mga kamalig, mga kubo, kung saan lahat ng dumi na tinatangay ng alikabok sa taas doon. Ito'y nahuhugasan lahat sa ulan at pababa patungo sa balon. Isang gawang tao na tangke. Ito'y nagiging halos parang isang pusali. At inuhugasan nito ang taas ng kamalig kung saan lahat ng mga hayop ng amoy ng mga kamaligan at iba pa at mananatili at ang hangin ay tatangayin ang alikabok at mga bagay sa kamalig. Pagkatapos ang ulan ay darating at hugasan ng ulan mismo paalis. Pagkatapos ang tubig ay pinadadaloy sa pamamagitan ng isang gawang tao na alulod, sa isang gawang tao na agusan, patungo sa isang gawang tao na tangke. At pagkatapos kapag ito'y nakarating doon, ito'y madumi. Napakadumi na kailangan mong maglagay ng isang basahang pansala rito o hindi mo maiinom ito. Ngayon, kita nyo, ito'y umuhugas mula sa bubungan sa pamamagitan ng isang gawang tao na alulod, gawang tao na daluyan, patungo sa isang gawang tao na tangke. Pagkatapos ito na may isang gawang tao na salaan sa taas nito upang matiyak na ang ilan sa mga kulisap at mga bagay-bagay ay hindi mapasama. Ngayon ating napansin sa mga ilang araw na ito pagkatapos ng tubig ay nananatili roon sa gawang tao na denomina na ito o tangke. Ipagpaumanhin ako. Bueno, pagkatapos itong nadaluyan ng lahat ng uri ng mga teolohiya at mga bagay ay dumaloy rito ngayon ating nalaman, kapag ito'y nanatili roon ng ilang mga araw, ito'y nagiging mabaho. At kahit sino ay nakaalam sa kasaysayan ng iglesia, kapag ang Diyos ay nagsusugo ng isang bagay, isang mensahe, at ito'y nagiging sariwa mula sa Diyos. Pagkatapos, pagkaraan ng buhay ng tagapagtatag na iyan o maaaring ano pa man ito, inyong tinatawag siyang reformista o anumang nais mong itawag tungkol dito, pagkatapos ng kanyang kamatayan, pagkatapos sila ay bubuo ng isang sistema at sila ay gagawa ng isang organisasyon. Pagkatapos nilang gumawa ng isang organisasyon mula riyan, ito'y mamamatay agad roon. Ito'y hindi na kailanman bumabangon pang muli. Ito'y ginawa nito na sa bawat pagkakataon, umurong, tuloy-tuloy tumalikod. Sa pagbibigay galang dito sa katolikong pari na nakaupo rito, nang ang Diyos ay inorganisa ang iglesia o hindi inorganisa ito, ang Diyos kailanman ay hindi nag-organisa ng isang iglesia. Siya hindi nasa ganyang uri ng gawain. Siya ay nasa kapanganakan, hindi organisasyon. Kaya nang umpisahan ng Diyos ang iglesia sa araw mula sa Pentecostes at pagkatapos sa kahuli-hulihan doon sa Nicaea, Roma, inorganisa nila ito at doon ay kung saan nito nawala ang kaniyang kapangyarihan. Pagkatapos tayo ay napunta sa Reformasyong Lutheran at ito'y naging isang dakilang bagay. Ang salita ng Diyos ay naibigay. Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Nang kanilang gawin ito sa halip na maging mapalakas, lahat ng sama-sama, lahat silang magkakasama at sumusulong, sila'y gumawa ng isang simbahang Lutheran. Inihihiwalay ang kanilang mga sarili mula sa grupong ito at pagkatapos ito'y namatay. Pagkatapos ang Diyos ay itinayo si John Wesley kasama ang pagpapabanal, ang mensahe ng pangalawang gawain ng biyaya at iyon ay isang kahanga-hangang bagay. Ngunit pagkatapos nila Wesley at Asbury, inorganisa nila ito'y namatay. Pagkatapos dumating ang mga Pentecostal kasama ang mga pagpapanauli ng mga kaloob. Sila'y maayos pa. Ano nangyari? Inorganisa ito at ito'y namatay. Sadyang tama. Ngayon, sa gitna ng lahat ng ito, ang Diyos ay patuloy pa rin tumatawag sa nalalabi mula sa bawat isa sa mga henerasyong yon. Siya nga tiyak, at ito ang ating oras ng paglabas ng pagtitipon na magkakasama. At yan ay kung ano sa palagay ko, ang full gospel businessman ay gumanap ng malaking bahagi sa pagsira ng mga pader na ito at nagsasabing, walang pagkakaiba sa atin. Tayo magsasama-sama at sambahin ng Diyos sa ilalim ng isang simulain. Hindi sa ilalim ng isang organisasyon. Kung ito nga isang organisasyon, ako'y aalis sa entabladong ito ngayon din. Ako'y walang anumang kinalaman dito. Kung ano ito'y dapat maging isang pagsasama-sama at hindi ang pagsasama-sama ng ilang mga kredo. Ngunit pagsasama-sama kay Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Iyan ang bagay na nagdadala ng buhay. Ito'y nagdadala ng kapanganakan.
At bago ang kapanganakan makarating, ating nalalaman na kailangang magkaroon ng kamatayan bago kapanganakan. At ang panganganak ay madumi. Hindi sa akin mahalaga kung anong klaseng panganganak ito. Kung ito'y nasa kulungan ng baboy, o saan man ito'y madumi. At gayon din ang bagong kapanganakan, ito'y nagpapagawa sa iyo ng mga bagay na sa karaniwan ay hindi mo akalaing iyong gagawin. Ngunit kapag ikaw ay handa ng mamatay sa iyong sarili, kung gayon ikaw ay pinanganak ng muli, isang bagong nilalang kay Kristo Jesus. Pagkatapos sa mga bagay ay magbubukas at ang buhay ay magiging isang bagong pananaw sa iyo, sapagkat tinanggap mo ang persona ni Jesus Kristo at hindi isang teorya o isang kredo. O maging sa nakasulat na salita, ito'y kailangang buhay ng Espiritu Santo kahit gaano pa karaming teolohiya ang meron ka. Ito'y nakaratay roon na patay. Maaaring ako'y magkaroon ng sandakot na trigo hanggat sa ito'y umabot sa proseso kung saan ito'y maaaring buhayin. Ang trigo ay hindi kailanman mabubuhay. At maaari kang magkaroon ng doctor's degree, PhLL, ano man ang naisin mo. Ngunit hanggat ang Espiritu Santo ay bumabaryan at buhayin ito sa iyo bilang personal na karanasan sa Diyos, kung gayon, ang trigo ay walang magagawang mabuti. Ang iyong mga natutunan ay walang kabuluhan. Tulad ng sinabi nitong lalaking taga-Inglaterra nang nakarang gabi rito, ako'y labis na humanga roon. Lahat ng kaalamang natutunan niya, gaya ni Pablo, kailangan niyang kalimutan ng lahat ng kanyang mga nalalaman nang sa gayon masumpungan si Kristo. Gawin ang mga bagay na inakala niyang hindi niya gagawin. Ngunit ganyan ang paraan ng paggawa ng Diyos. Kanyang ipinapahiya tayo sa ating mga sistemang pang-edukasyon. Hindi sa parang aking sinisikap na katiga ng kawalang pinag-aralan, ngunit sinisikap kong sabihin sa inyo ang pagkakaiba. Ang edukasyon kailanman ay hindi makapagdadala ng buhay. Kinakailangan ang Espiritu ng Diyos upang magbigay ng buhay. At ang buhay na iyan ay hindi lamang dapat na lumabas mula sa intelektual na revival. Ito'y dapat na lumabas mula sa Biblia. Revival ng salita. At ang salita na iyan ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At kapag ito'y bumaba ngayon at bumuhay, iyong makukuha ang parehong resulta na iyong nakuha sa mga gawa-dos. Eksakto! Ito'y lagi na noon pa, at ito'y magiging gayon lagi, sapagkat ito'y ang Espiritu ng Diyos na inilalagay sa kondisyon ang kapaligiran. Kinakailangan ng mainam ng kalagayan ng kapaligiran upang gumawa ng mga bagay. Iyan ang dahilan na kayo mga tao ay laging tinuturuan. Dalhin ninyo ang inyong mga anak dito. Bueno, tunay na iya'y tama. Ako'y nagalak na makita ang aking anak, si Rebecca. Pumasok at naupo, ilang minuto pa lang ang nakalilipas. Ilan sa inyo ay nakita akong kinindata ng isang babae. Iyon ay ang aking anak. Kaya siya'y dumalo at umupo. Gusto kong matanggap niya ang bautismo ng Espiritu at kaya nga siya ay narito sa pagtitipon. Yan ang layunin nito. Kailangan ang mainam na kalagayan ng kapaligiran. Gaya ng sinasabi dati ng matandang Dr. Bosworth, maaari mong kunin ng isang itlog ng manok at ilagay sa ilalim ng isang tuta. Ito'y makakapagpapisa ng isang manok. Bakit? Sapagkat ito'y isang itlog at may tamang kapaligiran. Hindi mahalaga sa akin kung ikaw ay isang Methodist, Baptist, Presbyterian. Sa isang tamang kapaligiran, ito'y makapagpapapisa ng isang bagong silang na anak ng Diyos. Ang kinin mo ang salita, ang kapaligiran ang gumagawa nito, kahit na ano pang makadenominasyong pananda ang meron ka. Dati ako nagpapastol ng kawan ng mga baka. Napansin ko na ang tanod gubat, kapag aming dinadala ang mga ito sa gubat, palabas ng lupang pastulan doon sa mga rancho, at ilagay sila sa kagubatan. Siya'y tatayo roon at magmamasdan habang ang mga ito ay dumadaan sa tarangkahan sa bakod. Hindi niya gaanong pinag-uukulan ng pansin ang mga hero dahil mayroong lahat ng uri ng hero ang dumadaan doon. Ngunit may isang bagay na kanyang pinansin, ang panandang dugo. Ito'y kailangang purong Hereford o hindi ito maaaring magpatuloy sa kagubatang yon dahil sa ang Hereford Association ang nagpapastol sa kagubatang yon. Ito'y kailangang may panandang dugo upang mapanatiling tama ang pagpapalahi. At aking naisip na ganyan ang mangyayari sa araw ng paghatol. Hindi niya ako tatanungin kung isa ba akong Methodist, Baptist, Pentecostal o Presbyterian, kundi siya ay titingin sa panandang dugo. Pagka aking nakita ang dugo, aking lalampasan kayo. Iyon ang mahalaga. Kaya ating nakita na itong mga balon, pagkatapos na sila'y manatili sandali, sila ay nagiging mabaho at sila'y walang mabuting maidudulot. At ito'y nagiging pagkatapos din, nagiging tahanan ng mga palaka at mga bubuli at mga ahas at mga kulisap at mga mikrobyo. At ano pa, sapagkat ito'y isang maruming kalalagayan na naimbak rito. Maiisip mo ba, dumaloy sa bubong ng kamalig? O mula sa isang bahay na malapit sa kamalig, o kahit na saan na naroon ang dumi, anong klaseng mga insekto at mga mikrobyo, at lahat na ng bagay na dumadaloy sa balong ito. Ngayon, ito isang ganap na halimbawa ng alinmang uri ng gawang tao na sistema. Siya ay isang kabiguan sa pasimula pa man. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan niya ng isang tagapagligtas. Hindi niya maililigtas ang kaniyang sarili. Wala siyang magagawa para dito. Siya ay naliligaw sa pasimula pa. Siya ay pinanganak sa mundo makasalanan. Siya ay dumarating sa mundo na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Siya ay sinungaling sa simula pa. Kaya paano mangyayari na siya makagagawa ng anumang bagay para sa kaniyang sarili? Paano ang isang banal na tao? Walang banal na tao. Walang banal na iglesia.
Ito ay ang banal na espiritu, hindi isang banal na iglesia, isang banal na bayan. Ito ay ang banal na espiritu sa gitna ng isang bayan. Yan ay kung ano ito. Amen. Hindi isang banal na bundok kung saan si Pedro at sila ay tumayo. Ang bundok ay hindi banal. Ngunit ito ang banal na Diyos na nasa bundok na nagpabanal nito. Hindi isang taong banal. Ito ay ang Espiritu Santo na ginamit sa taong yaon. Kung ano ang nagpapabanal dito. Hindi ang tao, kundi ang persona ng banal na Espiritu. Ito'y hindi ang tao, sapagkat siya lamang ay isang tao. Ipinanganak sa kasalanan, inanyuan sa kasamaan, dumating sa mundo na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Anumang gawang tao na sistema ay ilalayo siya diyan. Kaniyang itatago ang bagay mula sa intelektual, sa mga intelektual na mata na kanilang iniisip. Ako'y nabibilang sa iglesia, ang pangalan ko'y nasa aklat. Ginawa ko ito, ang ama ko ay ganito at iba pa. Yan ay tila ba ayos lang na ito nga. Walang masasabi laban dito. Ngunit datapwat kaibigan, sinabi ni Jesus, maliban ang tao ipanganak na muli, hindi niya man lang makikita. Ang makikita doon ay hindi ibig sabihin na siya nakakakita sa pamamagitan ng kanyang mga mata, kundi maunawaan ang kaharian ng langit hanggang sa ikaw ay ipanganak dito. Paanong itong ebanghelistang Baptist, paanong ang taong yan na tumayo roon at pinulaan at ginawang katatawanan nito? Kita nyo, wala man lamang anuman sa kanya na makatatanggap nito. Ngunit ang Diyos ay kinailangang gawin ito. Kita nyo? Ang Diyos ay binigay sa kanya ang Espiritu Santo. Kaniyang inihayag na ito'y hindi isang pagpapaimbabaw. Ito ay ang salita. Kanya lamang naririnig ito mula sa isang kaisipang pampaaralan. At kanilang pinipilit na kunin lahat ng mga pagpapala ng Diyos at ilagay ito sa panahong nagdaan na. Isang batang mangangaral na Baptist dito hindi pa katagalan, naritong nakaupo sa umagang ito. At siya ay lumapit sa akin at sinabi niya, Kapatid na Branham, may isang bagay ka na ginagawa mo na mali. Sabi ko, tulungan mo ako. At sabi niya, ikaw ay sa aking palagay, ikay tapat at isang mabuting tao. Ngunit, sabi ko, salamat Ginoo. Sabi niya, ngunit may isang bagay na ginagawa kang mali. Sabi ko, ako'y umaasa ng Panginoon na isa lamang ang makitang mali. At sabi niya, bueno, meron. Ito ay kung anong ginagawa mo na mali. Sabi, iyong sinisikap, ipakilala sa mundo ang isang ministeryo ng mga apostol. At sabi, ang ministeryo ng mga apostol ay nagwakas na kasama ng mga apostol. Sabi ko, bilang isang Baptist sa isa ring Baptist, gusto kong itanong sa iyo ang isang katanungan. Sabi, ano? Sabi ko, naniniwala ka ba ng salita ng Diyos ay kinasihan bawat katiting nito? Sabi niya, aba tiya. Sabi ko, kung gayon, sinabi niya, huwag kang magdagdag ng isang salita o mag-alis ng isa man, sapagkat, sabi ko pagkatapos, aking ipakikita sa iyo kung saan ang pang-apostol na pagpapala ay dumating sa mga tao sa pamamagitan ng isang pangako ng Diyos. Ngayon, ipakita mo sa akin ang pangako ng Diyos at kailan ito umalis sa tao. Kita mo? Kung hindi mo maipakita yan sa salita, kung gayon, kalimutan mo ang tungkol dito, kita mo. Sabi ko, dahil ito'y nagpapatuloy pa rin. Wala siyang sinabing anuman sa ilang sandali. At kaya sabi ko, bueno kung gayon kapatid, nais kong tanungin sa iyo ito. Si Pedro ay ipinakilala ang mensahe ng mga apostol sa araw ng Pentecostes. At alam nating lahat na iyan ay totoo, sapagkat nasa kanya ang mga susi sa kaharian na ibinigay ni Jesus sa kanya. At ngayon, masdan kung ano ang kaniyang sinabi. Sabi niya, mangagsisi kayo bawat isa sa inyo at mangagpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at inyong tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay sa inyo at sa inyong mga anak at sa kanila na nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Pagkatapos, kung meron mang isang bahagi kung saan inalis niya ito, kung ganon, ano na ang mangyayari sa mga sinalita ni Pedro sa araw ng Pentecostes? Kita nyo? Hindi. Ito'y hindi kailanman nawala. Minamahal na nag-aagaw buhay na tupa, ang iyong mahal na dugo, hindi kailanman mawawala ang kapangyarihan hanggang ang lahat ng tinubos na iglesia ng Diyos maligtas upang di na muling magkasala pa. Kung gayon, sa mas dakila, mas matamis na awitin, aking aawitin ang kapangyarihan mong magligtas, pag ang aba, utal na dilang ito, pumayapa na sa libingan. Diyos, tulungan mo ako na sampalatayanan yan at tumangan dito, at lahat tayo at manindigan dito, dahil ito ang katotohanan ng Ebanghelyo. Opo, Ginoo, ang isang taong matalino ay hindi kailanman dapat tumingin sa mga bagay na ito at alamin na hindi uubra ang mga ito. Hindi sila kailanman umubra. Ang isang inorganisang relihiyon at isang inorganisang karanasan ay hindi kailanman uubra sa presensya ng Diyos. Ito'y dapat na manggaling puro mula sa Diyos. Ito kailanman ay hindi ginamit ng Diyos. Walang panahon sa nakaraan ng Diyos kailanman ay gumamit ng ganyang sistema. Ngayon kayo, kukuha kayo ng mga miyembro at mga bagay na tulad yan. Pero ang tinutukoy ko ay ang tunay na binhi ng Diyos. Ang pagpapala tulad ng bumaba sa araw ng Pentecostes. Ito'y hindi kailanman dumarating sa pamamagitan ng organisasyon. Ito'y dumarating sa pamamagitan ng isang kapanganakan. Pagiging naipanganak na muli.
Tayo ay inanyayahan na tingnan ng Israel para isang halimbawa na sila nga'y naging ganoon. Pansinin, kanilang iniwanan siya ang ipinagkaloob sa kanila na bukal at nagsigawa sa ganang kanilang sarili ng mga balon. Aakalain niyo ba ang isang bagay kapag ang isang tao ay nasa isang balong bukal, umiinom at pagkatapos gustong gumawa sa sarili niya ng isang balon? Kita nyo? Upang uminom mula rito. Ngayon, ganiyan ang sinabi ng propeta. Ganiyan ang sinabi ng salita ng Diyos. Iyan ang sinabi ng Diyos sa propeta. Iniyo akong tinalikuran at iniwanan ako ang bukal ng buhay na tubig at nagsigawa sa inyong sarili ng mga balon na mga sira at tumatagas. Tingnan ang isang bagay. Gusto nila ng isang bagay na kaya nilang kontrolin o maipakita kung ano ang kanilang nagawa. Yan ang kahangalan ng inorganisang relihiyon. Ito'y lagi nang nagpipilit. Kailangan nilang magkaroon ng isang bagay rito sa kanilang sarili. Kailangan nilang magkaroon ng lahat ng sistemang ito at mga samahan at mga bagay. At ako'y kasapi na sa ganito ngayon. Sa halip na maging mga mapagpakumbabang anak ng Diyos, gusto nila ng isang bagay na maaari nilang ipakita sa kanilang sarili. Sa halip na hayaan ng Diyos na gawin ito sa kaniyang paraan, nais nilang gawin ito sa kanilang kaparaanan. At sa ganiyang kaparaanan na ang mga sistema ay nakuha ang iglesia ngayon. Hindi, bawat sistema, ang isa ay gusto sa ganitong paraan. Ang isa ay gusto sa ganong paraan. Kung ikaw ay isang Methodist, kailangan mong ito ay sa ganitong paraan. Ang isang Baptist sa ganitong paraan. Ang Presbyterian, Katoliko, ano paman. Sila'y mayroong kanilang mga sistema. Walang anuman laban diyan, pero hindi tungkol diyan ang sinasabi ko. Gusto ng tao ang kanyang sariling paraan sa paggawa nito, at ang Diyos ay may sariling paraan sa paggawa nito. At sabi niya, ikaw ay nanghahawakan sa iyong sariling kaparaanan, isang sirang balon, at ayaw tanggapin ang aking paraan, ang daan ng buhay. At yan ay ganun ding bagay sa ngayon. Ito ay sadyang hindi na bago kahit kaunti. Isipin kung gaano kamangmang ang isang tao na iniwanan ang balong bukal ng purong malinis na tubig na nagumapaw at pagkatapos gusto niyang pumunta sa isang sirang balon na ginawa niya mismo. At naghukay para sa kanya ng isang balon na kasama ang basurang iyon na nasa taas ng kamalig ay dumadaloy dito. Pagkatapos iinom mula riyan, tiyak na may bagay na mali sa katinuan ng taong yan. At kapag ang isang tao kakapit sa isang pangsimbahang pananaw sa kasulatan, sa halip na tanggapin ng Espiritu Santo na siyang nagpapatibay sa kasulatan at ginagawa itong tunay sa iyo, may bagay na mali sa espiritual ng taong yan. Yan ay eksaktong tama. Sigurado, ang Espiritu Santo. Bawat isa ay may interpretasyon ng kanilang Biblia kung ano ang iniisip mong tama. Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng tulong mo. Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng iyong pagpapaliwanag. Ang Diyos ay ang kaniyang sariling tagapagpaliwanag. Ang Diyos ang gumagawa ng pagpapaliwanag sa paraan na kaniyang sinasabing gagawin niya ito. Ang Panginoon ay nagsabi sa pasimula, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Iyon ay hindi na kailangan ng anumang pagpapaliwanag. Yan ay kung ano ang ginawa ng Diyos. Sabi niya, isang dalaga ay maglilihi. Siya nga, yan ay hindi na kailangan ng pagpapaliwanag. Sabi niya na kaniyang ibubuhos ang kaniyang espiritu sa lahat ng laman. Ginawa nga niya. Ito'y hindi na nangangailangan ng anumang pagpapaliwanag. Ang Diyos ang nagpapaliwanag ng kanyang sariling salita sa pamamagitan ng pagpapatibay rito at inihahayag ito at pinapatunayan ito. Ganyan kung paano ang isang propeta ay napatutunayan na sa Diyos. Kaniyang sinabi, kung meron sa gitna ninyo na espiritual o isang propeta, akong Panginoon ay ipakikilala ang aking sarili sa kanya sa mga pangitain, mangungusap sa kanya sa mga panaginip, at kung ano ang kaniyang sinasalita ay nagaganap. Kung gayon, matakot kayo sa kanya. Ngunit kung hindi, huwag matakot dito. Yan ay ganun din pag ang Diyos ay ipinangungusap ang kaniyang salita at ang tao ay magsasabi, ang salita ay ito at ito'y nangyari sa gayong paraan. Kung gayon, ito'y ang Diyos na gumagawa nito. Ngunit kung kaniyang sinasabi, ito'y sa ganitong paraan at ang mga araw ay lumipas na, inaalis nito ang lahat ng siya ay mag-aabot sa isang gutom ng tinapay sa kaniyang kamay sa mga bata at aalisin ito mula sa kanila at sila'y nangagugutom. Bakit na naisin mo ang uminom mula sa isang balon kung ang balong bukal na ito ay naroroon? Ano ngayon ang bukal ng buhay? Ano ang bukal ng buhay? Bukal ng buhay na mga tubig ba? Sa isang balong bukal, ating ihahalin tulad ito. Ngayon, nais kong inyong pansinin ang kaibahan sa pagitan ng isang balon at isang bukal ng buhay na tubig, balong bukal at isang lumang sirang balon doon na puno ng mga insekto, mga bubuli, mga palaka, mga mikrobyo at iba pa. Kita nyo? At narito ang isang balong bukal. Ngayon masdan ito. Ito'y may sariling panustos. Hindi mo na kailangang kumuha ng anumang malalaking sistema at magpasok ng maraming pera dito. Hindi mo na kailangang magpasali ng maraming mga miyembro. Ito'y sinusuportahan ang mga miyembro nito ng espiritu ng buhay na nasa kanila, gumagawa. Pansinin ang tubig na nagmumula dito, sariwa, dalisay at malinis.
Hindi isang balon, isang bagay na mabaho na noon pa isinulat ng 40-50 iba't ibang kaisipan. Nagsasabi ito ay tama at yan ay tama at ang pagkaunawang ito at magboboto at magtatalaga at tulad ng kanilang ginagawa at pagkatapos gagawa ng isang denominasyon mula rito. Ito'y dalisay at malinis, purong salita ng Diyos. Nagmumula sa kamay ng Diyos. Ito'y isang tunay na balong bukal. Pansinin, ang lihim ng kapangyarihan nito ay nasa loob niya mismo. Hindi ito makita ng mga tao. Para bang isang puwersa sa ilalim nito na ginagawa itong tumulak pataas. Naaalala ko nang ako dati ay tanod sa pangangaso ng estado ng Indiana. Ako dati ay napapadaan sa Harrison County sa isang bukal, isang sibol. Ito'y laging bumubulubok. At sadyang, tila ba ito ang pinakamasayang bagay? Kahit na ang niebe ay nasa lupa, yelo at nagyelo, gaano ito kalamig, ito'y bumubulubok pa rin. Kung saan ang mga lumang gawang tao na lawa at mga tangke, na may mga palaka at lahat na ay naroon nagyelo tumigas. At ipinakikita lamang niya na anumang denominasyon sa kaunting kakulangan ng espiritu o isang munting pagbabago ng atmosfera ay magyeyelo. Ngunit ang balong bukal ng Diyos, siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Pinananatili nito ang lahat ng mga bagay na bumubula palabas rito at tinutulak palabas mula rito. At walang anuman na naroon sa pasimula pa lang. Sa sandaling ito'y nakapasok dito, ito'y itutulak nito palabas sa kaniyang daraanan. Ang bagay na iyan na bumubulubok pataas na tulad niyan, at sabi ko, umupo roon isang araw na isip ko, sa palagay ko'y makipag-usap ako sa bukal na yun pansumandali lamang. Aking inalis ang aking sombrero at sabi ko, ano ang dahilan na napakasaya mo? Sa anong dahilan na ikay umaapaw? Siguro ito'y dahil ang mga usa ay umiinom mula sa iyo paminsan-minsan. Kung nakapagsalita lamang siya, sinabi sana niya, hindi. Sabi ko, siguro ito'y dahil sa ako ay umiinom mula sa iyo. Hindi yan. Sabi ko, bueno, ano ang nagpapadalisay ng husto sa iyo? Napakalinis. Kaya ano itong dahilan ng pagbulubok na nagpapabulubok sa iyo? Puno ng kagalakan sa lahat ng oras at walang makapagpayelo sa iyo? Ika'y bumubulwak pataas sa ere at walang anuman, malinis na tubig. Kung ito'y nakapagsalita lamang sa akin, alam niyo kung ano marahil ang sinabi ng bukal na yan? Kanyang sinabi sana, kapatid na Branham, hindi ako itong bumubulubok. Ito isang bagay sa loob ko. Pinabubulubok ako. At ganyan ito. Yan ay isang kapos na salita, ngunit alam niyo kung ano ang ibig ko sabihin. At sa gayon din yon sa isang karanasan ng muling kapanganakan. Hindi mo mapipigilan ito. Ito'y isang bukal ng tubig sa loob mo. Umaapaw pataas patungo sa walang hanggang buhay. Kita nyo? May kung anong bagay tungkol dito na wala kang kinalamang anuman dito. Ang mga gawang tao na tangke ay maaaring magyelo at sila ay nagsusumamo para sa revival at lahat na ng bagay. Ngunit ang tao na nasa ilalim ng bukal na yan, nabubuhay sa bukal na yan. Ito'y araw at gabi. Hindi mo kailangan na maghintay sa mga pampuk-ulan at mga lokal na revival. Ikaw ay puno nito. Ating ibibigay sa kanya ang isang bukal ng buhay sa loob niya na gumapaw. May kung anong bagay rito na sariwa bawat araw, dalisay at malinis. Ito'y ang purong salita ng Diyos sa iyong puso at bibig. Pinagtitibay ang sarili nito, nangungusa para sa sarili nito. Walang anuman sa akin kung umuulan man, kahit umuulan ng niebe, anumang klaseng panahon nito. Ikaw ay masaya pa rin dahil ang Espiritu Santo ay naroroon na nag-uumapaw. Ito'y ang nakatagong kapangyarihan. Pansinin, ang lihim nito'y nasa loob nito. Ibinibigay nito ang sarili nito ng libre sa kanino mang iinom at gagamit ng sustansya nito. Ngayon, hindi ka nagtatangi. Sasabihin, bueno, ngayon ako ay sadyang kailangang pumunta sa simbahan ng Methodist dahil ako ay isang Methodist para sa isang revival. Kailangan kong pumunta banda rito, pero kung kailangan kong pumunta bilang Pentecostal dahil ako ay isang Pentecostal na revivalista. Sinasabi ko sa iyo, pag napasa iyo ang bukal ng tubig na yan na sumisibol pataas, ang bukal na iyan, nang ikaw ay umiinom doon, walang pagkakaiba. Ikaw ay nagbibigay sa kahit anong bagay na dumaraan. Ikaw ay handang magbigay ng pag-asa ng buhay sa isang Katoliko, sa isang Protestante, sa isang Hudyo, sa isang di kumikilala sa Diyos o anuman ito. Ika'y totoo. Tunay na may isang bagay na nasa iyo na gumagawa nito. Hindi niyong mapansin ang isa pang bagay tungkol dito. Hindi niyo na kailangang bombahin ito. Hindi niyo kailangang hilayin ito at bombahin ito pataas. Ako'y marami nang nakitang ganyan hanggang sa pinasasama nito ang aking pakiramdam. Binobomba ang isang bagay, tumutugtog ng ilang tugtugin at lumulundag pataas at baba. O isang malaking koleksyon ng literatura sa labas ng bayan at malalaking mga karatula ang tao sa oras na ito. May isa lamang tao sa oras na ito at yan ay si Jesus Kristo na siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Meron lamang isang mensahero na mula sa Diyos at yan ay si Jesus Kristo. Opo, Ginoo. Hindi nyo na kailangan na bombahin ito pataas o hilayin ito pababa. O hindi nyo na kailangan na ikabit ito. Inyo lamang tanggapin ito ng malaya. Amen. Ako ang bukal ng buhay na tubig. Iniwan ninyo ako upang pumunta at gumawa sa inyong sarili ng mga tangke.
Ngayon, hindi nyo na kailangan na bombahin ito, hilain ito, at ikabit ito. Hukain ito, wala nang iba pa. Kailangan nyo lang tanggapin ito ng libre. Hindi nyo kailangan ng anumang gawang tao na teoloya para sa isang basahang pansala rin upang sabihin sa inyo kung ano ang dumadaan dito. Ano ang nagawa nito? Wala. Isang gawang tao na teolohiya ng isang sistemang pang-edukasyon, mapagmapuring relihiyon dito, sa ganito o isang balon ng sistemang reliyon, hindi nyo kailangan ito. Ito'y hindi na kailangan na naroon. Kayo ay maglagay ng isang basahan diyan. Itatapon nito diretso pataas sa ere. Ito'y walang anumang kinalaman dito. Ito'y may sariling panustos. Ito'y ang kapangyarihan ng Diyos na sumisibol patungo sa buhay. Bakit ang isang tao ay iiwan na isang bagay na tulad niyan upang sumali sa isang sistema? Ay higit pa sa kung ano ang aking masasabi. Hindi nito kailangan ng anumang basahang pansala. Hindi nito kailangan ito. Hindi nito kailangan na maging ganoon. Hindi kailangan na umasa sa pampuok na ulan para ito malamnan. Ito'y puno sa lahat ng oras. Amen. Isang tao aking narinig na sinasabi nila, ako'y sadyang malungkot lang ngayon. Oh, naku. Ako'y nagagalak na mabuhay sa presensya ng Diyos. Kahit ang mga bagay ay nagpapatuloy sa mabuti o hindi mabuti. Siya ang aking buhay. Amen. Siya ang ating buhay. Siya ang buhay, ang masaganang buhay. Opo, Ginoo. At masdan kung ano ang ginagawa nito para sa atin. Ang kapangyarihan nito at kadalisayan ay nasa loob ng sarili nito mismo. Hindi nito kailangan ng pagbubomba mula sa balon o ng anumang ibang sistema. May taong magsasabi, bueno, ano ang iyong fellowship card? Tingnan natin kung ikay mabuting baptist. Titingnan ko kung meron kang card. O isang mabuting Pentecostal kung ikay isang oneness, two-ness, three-ness, o ano pa man. Kita nyo, hindi nito kailangan ng anumang pagbubomba. Ito'y lagi nagpapatuloy. Alam nyo, ako'y dating mayroon nitong lumang balon. Kailangan ko na magbuhos ng tubig pababa doon at bombahin sa pamamagitan nitong lumang bombang pangsipsip upang mailabas ito doon. Alam nyo, buhusan pa ng dagdag na tubig ito at sadyang naibuhos ang isang kulumpol ng mga insekto at mga bagay sa loob upang mabomba palabas ang mga insekto at bagay-bagay. Yan ay katulad lamang ng kaparaanan ng ilan sa mga sistematikong revival na ito. Ngunit salamat sa Diyos! Merong isang bukal na puno ng dugo kung saan ang mga makasalanan may lulublob sa kailaliman ng baha. Hindi ka bumubuo ng mga miyembro ng iglesia. Bumubuo ka ng mga Kristiyano mula sa kanila pag sila ay lumapit sa bukal na yan. Bakit mo iiwanan ang bukal ng buhay na tubig upang uminom sa isang lublubang tulad niyan? Walang pagbubomba. Ang kapangyarihan nito ay nasa loob ng sarili nito mismo. Hindi nito kailangan ng pagbubomba. Opo, Ginoo, pagkat sa sarili nito, ang sarili nitong buhay ay nasa sarili nito mismo. Ganyan ang binhi ng Diyos sa puso ng isang tao. Ang buhay ng Diyos ay nasa kaloob-looban ng isang tao, hindi sa simbahan. Nasa iyo! Ito'y nasa loob ninyo. Ikaw ang siyang may binhi ng buhay na nasa iyo. Isang tikim lamang nito ay nakakukumbinsi sa lahat ng uri ng ministro. Tanungin ng isang paring Katoliko, tanungin ng Baptist, ano man ito. Isang tikim lamang nitong napakasariwang tubig bukal, sinasabi ko sa iyo, ito'y nakakukumbinsi na ito'y ang katotohanan. Ang gutom mong kaluluwa kahit paano, ito'y nakakukumbinsi sa nauuhaw kahit paano. Ngayon kung ikaw ay hindi nauuhaw, itong munting Baptist hindi siya nauuhaw sa pasimula pa. Ngunit nang siya ay mauhaw, ang tubig ay naging napakasarap sa panlasa. Iya'y tama, ngunit kailangan mong mauhaw, ang mapagpalang uhaw, katulad ng itinawag ni Jesus diyan. Mapalad ka kung ikaw ay nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat ikaw ay pupunuin. At sinabi ni Jesus diyan, kaibigan, opo, Ginoo, ito'y isang pinagpalang bukal sa nauuhaw. Bakit gugustuhin ni Numan na ipagpalit ito para sa isang latian? Paano mo gugustuhin na ipagpalit ang isang balong bukal para sa isang tubig ng latian, puno ng mga insekto at kontaminado ng lahat ng mga uri ng mga teorya na gawa ng tao na sinabi ng Diyos na ang magdagdag ng isa sa kaniyang salita o mag-alis ng isa sa kaniyang mga salita, ang kaniyang bahagi ay aalisin sa aklat ng buhay? At pag ipinangako yan ng Diyos, kaniyang pagtitibayan ng salitang ito sa bawat henerasyon, sapagkat ang pangako ay sa inyo at sa inyong mga anak at sa kanila na nasa malayo maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Bakit ka magbobomba sa isang sistematikong bomba na nakontamina ng ilang taon na mula sa lumang mana? Maaring ang mana ay ayos lang. Walang anuman laban dito sa panahon ni Martin Luther, sa mga panahon ng ganito at sa mga panahon ng ganoon at ng iba pang mga reformista. Walang anuman tungkol dito. Ngunit yan ay mana na inihulog matagal ng panahon. Kung ating pansinin sa Biblia na kailangan nila itong pulutin araw-araw, kailangan nilang kumuha ng bago. Pagkatapos na ito'y medyo na luma, ito'y nabulok. Hindi ito maaaring mabulok na hindi nasisira. Ito dapat ay may bakterya na sa loob nito o isang bagay para mabulok ito. Alam natin na gayon nga.
At gayon din naman ang mga sistema. Pagkatapos na ito'y mahimlay roon mula sa isang malaking revival patungo sa isa pa, at ito'y nakukontamina at napupuno ng mga insekto, at tulad na isang balon na puno ng mga kitikiti, katulad ng tawag namin noon dito, mga munting insekto na kumakawag-kawag doon. At yan ay kung ano ang nangyayari sa karanasan ng napakarami mga tao ngayon. Sila'y sadyang puno ng mga kitikiti. Kakawag-kawag mula sa isa patungo sa isa at isa patungo sa iba. Nagsasabi ng mga kwento na walang katotohanan man lang dito. Iya'y tama. Kakawag-kawag mula sa isa patungo sa iba pa. Ako'y dati isang Methodist, umalib ako sa Baptist. Ako'y dati isang Katoliko, ako'y naging ganito. Ako'y naging ganoon. Ito'y kakawag-kawag na buntot lamang. Oh, kalimutan ang lahat ng bagay na iyan at lumapit sa bukal. Amen. Ang balong bukal, ang laging buhay na presensya ni Kristo. Aking sinasampalataya ng siya ang hindi natutuyang bukal ng buhay, habang lalo kang kumukuha mula sa kaniya, lalo itong nagiging sariwa, at lalo itong lumalamig, at lalo itong umiinam, at lalong tumatamis ang lasa nito. Akin nang pinaglilingkuran siya ngayon sa loob ng 33 taon, at bawat araw lalo pa rin tumatamis kaysa sa mga araw na nakaraan. Hindi ako kailanman, kaniyang sinabi, hindi ka na kailanman mauuhaw kung tayo ay uminom sa tubig na ito. Pansinin kung gaano kadakila ito. Oh, ang Israel ay ginawa ang gaya ng ginagawa ng marami ngayon. Kanilang iniwan ang bukal ng buhay ng mga tubig upang maghukay sa kanilang sarili ng mga balon. Ngayon, sa pangungusap tungkol sa biyaya ng panandalian lang, kung ano ang biyaya ng Diyos. Mayroon tayong mga batas at mga tuntunin, at kung hindi ka makaabot sa sukat ng pamantayang ito, ako'y may sukatang pangrelihiyon. Kung hindi ka umabot sa sukat niyan, kailangan mo, hindi ka makakapasok at iba pa. Ngunit ang Diyos ay inililigtas tayo sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng isang pangsukat, kita nyo? Kundi ang Diyos nangungusap tungkol sa biyaya ngayon. Sadyang kung paano itong nangyari, umiinom mula sa Kanya, mula sa pangsukat na ito. Pagbubulong-bulong, mapagreklamang Israel, masdan, sabi niya, at dadalawin ko kayong muli. Pansinin sa kasulatan, pansinin, kaniyang susubukan sila upang dalawin silang muli. Mapagreklamang Israel, sa dagat na mapula ay inanyayahan na sumunod sa kaniya sa maruming tubig ng Ehipto upang maging malayang bayan. Sila nooy mga alipin. Sila ay inanyayahan na tumungo upang maging malayang bayan kasama niya. Lumabas na patawid ng patay na dagat. Ang patay na dagat, ang dagat na mapula pala. Lumabas na patawid niyan upang pumaroon sa isang ilang, upang magkaroon ng paghihiwalay sa pagitan nila at ng mga manggagayang sinisikap na gayahin ito na walang pagtutuli. Oh, yan ang naging dahilan ng kaguluhan. Bawat isa sa kanila ay napahamak mismo sa mismo sa dagat. Si Faraon at ang kaniyang mga sundalo. Sila'y nakakita ng mga taong lumalakad sa supernatural na kapangyarihan at sila'y bumalik at sinisikap na gayahin yan na hindi naging kasama sa pagpapala at nang ginawa nila, sila'y nangamatay. Ito'y karnal na pagtutulad. Ang isang tao na sinusubukang gawin yan, subukang gayahin ang isang bagay, kung gayon siya'y gumagawa ng isang karnal na pagtutulad na isang tunay na Kristiyano. Ang aking kapatid na Indian doon ay alam yan. Magtungo ng bandang Bombay at inyong makikita ang mga tao roon, ang mga Hindu at iba pa, umihiga sa mga matutulis na pako at sa ibabaw, lumalakad sa bubog at lumalakad sa apoy upang ipakita kung ano ang kaya nilang gawin at mga bagay tulad. Iyan ay karnal na mga panggagaya ng ilang mga tao roon sa kagubatan doon ay ginagawa yan upang magsakripisyo sa kaniyang Diyos. Ating nakikita yan sa kalagitnaan ng lahat ng reliyosong pamumuhay. Mga karnal na panggagaya, isang tao na nagpipilit na gayahin ng iba. Meron lamang isang halimbawang iyong dapat tularan. Yan ay si Jesus Kristo na siyang salita. At pagkatapos kapag ang salita ng Diyos ay dumating sa iyo, ito'y magiging gayon din. Ngunit ang Diyos ay pinangunahan sila mismo patungo sa lupang pangako, ganun pa man. Kanilang nasumpungan din bawat balon nang sila'y magpasimula roon sa ilang sa kanilang paglalakbay ngayon. Pagkatapos nilang humiwalay, nalaman nila na bawat balon ay tuyo sa kanila. At iyong masusumpungan ang ganon ding bagay, kapatid, kapag iyong sinimulan ang paglalakbay na ito patungo sa lupang pangako. Iyong makikita na ang mga pinto ay sarado. Katulad ng sinabi nung munting mga ngaral, isang Anglican o anuman siya, at ang unang bagay, alam nyo, ang kanyang iglesia ay pinaalis siya. Kita nyo? Habang napatatanggap niya ang marami ng Espiritu Santo, iyon ang katapusan nito. At ang Israel ay nasumpungan rin ang ganoon ding bagay bilang mga halimbawa sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako. Ang mga balon ay tuyong lahat. Ang kanilang paglalakbay sa pagsunod sa kaniyang ipinangakong salita, ang kanilang paglalakbay sa mga balon na nasumpungan nilang tuyo. Ngayon, kanilang nasumpungan ng balon. Mga balon ay hindi maaaring pagdependihan para sa paglalakbay.
At kung ika'y maglalakbay sa pagsunod sa salita ng Diyos at magsikap na mabilang sa ganito at mabilang sa ganoon, inyong masusumpungan na walang balon sa mundo na makalalaman nito. Wala talaga. Ikaw ay isang individual. Ang Diyos ay pinangungunahan ka sa paraan lamang na nais niyang pangunahan ka. Pagkatapos ating nasumpungan ng gayon ding bagay ngayon at lahat ng mga balon ay natuyo na. Ngunit ang pangako ay laging totoo. Sa Diyos natutupad ng kaniyang pangako sa kaniyang bayan. Kaniyang ipinangako na ipagkakaloob ang lahat ng kanilang kakailanganin. Kaya ginawa niya yun. Sa kalagitnaan ng walang laman, mga tuyong balon, isipin na lamang ito at nagrereklamong mga Israel sa disyerto sa kanilang paglalakbay. Kaniyang tinawag ang kaniyang lingkod na tagapanguna, ang propeta Moises, doon sa isang dako at binuksan ang isang bukal ng buhay na tubig sa pamamagitan ng isang hinampas na bato upang ang kaniyang mga sumasampalatayang anak ay hindi mamatay. Sa araw na ito, yan ay nangungusap na biyaya sa akin. Tayo ay hindi karapat-dapat sa paraan na ating nagawa, sa paraan na ating ipinamuhay, tayo ay hindi karapat-dapat. Ngunit ang Diyos sa araw na ito, tulad dito ngayong umaga, masdan sa Methodist, Baptist, Presbyterian, Katoliko at lahat na, kaniyang binuksan ang isang bukal. Ang mga Hebreo 13 ay pinatutunayan nito na siya ay siya ring noon, ngayon at magpakailanman. Kaya ito'y pinatotohanan ang Juan 3:16 sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kaniya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ay tinaas para sa dalawang dahilan. Dahil ang bayan ay nagbubulong-bulungan at nagkakasala, at sila ay nangatuka ng mga ahas at sila ay naghihingalo, at para sa kanilang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at sa kagalingan ng kanilang makaramdaman. Yan ay ang siyaring bukal na nabuksan sa atin ngayon, para sa ating kaligtasan at para sa ating kagalingan, pisikal na kagalingan, sapagkat siya ang siya rin noon, ngayon at magpakailanman. At nang ang bato na hinampas ng ipinangakong salita ng Diyos ay nag-utos, ito ay sumisibol ng purong malinis na tubig, hindi mabaho, hindi kontaminado, kundi sariling presensya ng Diyos, purong tubig, at iniligtas nito ang lahat na uminom. Ngayon alam natin na yan ay totoo dahil nababasa natin ito sa lumang tipan bilang isang tipo. Ngayon, hindi mo na kailangan pang hilayin ito, bombahin ito, ikabit ito, magpunta sa seminaryo upang matuto kung paano ito gamitin. Kanilang sasabihin sa iyo kung paano mo gagamitin ito doon, kita nyo? Oh, bueno, ikaw kung natanggap mo na ang Espiritu Santo, naniniwala kami diyan, ngunit kaya iyong gawin ito sa ganitong paraan. Ngunit, kita nyo, walang pagkontrol dito. Hindi mo ginagamit ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang gumagamit sa iyo. Kita nyo? Kita nyo? Hindi ikaw. Hindi ikaw ang gagamit sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may hawak sa iyo. Ang isang kaloob ay hindi isang bagay na iyong kinukuha tulad ng isang kutsilyo at patulisin ang lapis sa pamamagitan nito. Ito'y pagpapasakop ng iyong sarili sa Diyos at inaalis ang iyong sarili sa daan upang ang Espiritu Santo ay magamit ka. Pansinin, hindi nila kailanman kinailangan na bombahin ito o hilayin ito o hindi nila kinailangang itanong, ngayon paano namin gagamitin ang tubig na ito? Dahil alam nila kung paano ito gamitin. Sila ay nauuhaw. Alam nila kung ano ang gagawin dito. At gayon din sa isang lalaki o babae. Kahit anuman ang kaniyang kredo o denominasyon na kaniyang kinabibilangan. Kung siya ay nauuhaw sa Diyos, hindi na niya kailangan tumakbong pabalik sa seminaryo gaya ng ginawa nitong Anglikanong kapatid o kapatid na taga-Britanya kagabi. Kailangang bumalik at sumangguni kung paano sa iglesyang Anglikano, kung paano niya dapat gamitin ang dakilang kaloob na ito na nasa kanya, pagsasalita ng iba't ibang wika at kung paano niya dapat gawin ito. Kanilang sisipain siya palabas sa pasimula pa lang, kita nyo? Siya ay nauuhaw, kaya ang Diyos ay pinuspos siya. Ganyan lamang lahat ito. Ito'y pagkauhaw at pagkatapos siya ay magpupuno lamang. Hindi mo na kailangan na magkaroon ng anumang kontrol. May magsasabi sa iyo kung ano ang gagawin dito. Pinapangunahan ng Diyos ang bawat individual sa paraan na kaniyang gustong gawin mo. Ikaw ay isang individual sa sarili mo mismo. Ikaw ay isang bahagi ng Diyos. Walang sinuman ang makakaagaw sa iyong pwesto. At walang paraan na kailangang pumaroon sa kaninuman at sabihin ngayon, kailangan kong gawin ito sa pamamagitan nito, o kailangan kong gawin yon sa pamamagitan nito. Hindi po. Ginagamit ng Diyos ito sa paraan na kaniyang nais. Kapag ikaw ay nauuhaw, alam mo na kung paano ang uminom. At kung ikaw ay nauuhaw sa umagang ito, uminom mula rito.
Yan lang ang kailangan mong gawin. Ang Diyos ay naglaan ng paraan para sa kanilang pagkauhaw, ang mga uhaw na anak upang makibahagi ng malaya sa Kaniya mismo. At ang Diyos ay naglaan ng daan sa bawat lalaki at babae sa umagang ito na nagugutom at nauuhaw. Marahil, may mga taong nakaupo rito na hindi pa naligtas. May mga taong nakaupo rito na nasa bingit na ng pagkaligtas. May mga tao rito, nakaupo rito bilang mga miyembro ng iglesia, nais mong gumawa ng tama, ngunit ikaw ay umiinom mula sa isang balon. Hindi nila kailanman sasabihin sa iyo ang mga katotohanan ito. Ang tanging bagay na makalapit ay hawakan ang pangako ng Diyos at lumapit sa bukal na yan. Pagkatapos kaniyang papawiin ang pagkauhaw, siya na umiinom sa bukal na ito ay hindi na muling mauuhaw. Pansinin ngayon kung paano niya napalaya ang kaniyang mga anak na tumanggap nitong tubig sa pamamagitan ng biyaya at hindi sa pamamagitan ng isang sistema o isang balon ng edukasyon. Kaniyang pinatutunayan ang kaniyang salita ay isang pinagkukunan ng buhay. Ilan sa naririto ang nakakaalam na tinanggap mo ang buhay nang tinanggap mo ang salita na yan at ang kaniyang tubig? Sadyang alam mong tinanggap mo ang buhay? Ating kunin, bilang halimbawa, sadyang isa pang halimbawa o dalawa, at pagkatapos ako'y magtatapos na sa ilang sandali. Ako marahil ay may botones na yan sa kung saan. Ngunit pansinin, ako'y patuloy lamang na nagsasalita, ngunit hindi ko hangad na gawin ito. Tingnan, ating kunin bilang halimbawa, ilang tao lamang. Ating kunin ang babae sa balon ni Jacob, isang hinukay na balon. Hayon, siya'y nakaupo roon. Iyan lamang ang alam ng babae ay ang balon na ito kung saan siya'y pumupunta upang umigib ng tubig. Nakabilang dako roon ang balon kaniyang nakita sa isang munting tanawin doon, isang lalaking nakaupo roon, isang Hudyo, at siya isang Samaritana. Ito'y lungsod ng Sikar. At ating nabatid ng lalaking ito, ang Hudyong ito ay nangusap ng mga di pangkaraniwang salita sa babaeng ito. Sabi, dalhan mo ako ng inumin. Sinabi niya ngayon, meron tayong pagbubukod. Ito'y hindi dapat para sa iyo na tanungin ako ng gaya niyan. Ikaw bilang isang Hudyo at ako na isang Samaritana. Sabi niya, ngunit kung alam mo kung sino ang kinakausap mo, hihingi ka sa akin ng inumin at bibigyan kita ng mga tubig na hindi mo na kailangang pumarito sa balon na ito upang inumin ito. Magiging isang bukal ng tubig na sumisibol sa iyo. Pansinin, nang kaniyang mabatid na ito'y talagang ang katotohanan, ngayon una, sinamang tao ay pwedeng sabihin yon. Ngunit sinabi niya, inyong sinasabing sumamba sa Jerusalem at kami ay sumasamba sa bundok na ito. Sabi niya, ang kaligtasan ay sa mga Hudyo. Alam namin kung ano ang aming sinasampalatayanan. Ngunit sabi, hayang sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Sa mga salitang kagaya nito, ni sa bundok mang ito o sa Jerusalem, dumarating ang oras na ang tao ay sasamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ang Ama ay naghahanap ng ganoon. Sabi niya, pumayo ka, kunin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Tingnan dito, pinatunayan ito. Dito'y ipinapakita kung anong balon siya'y naroon. Sabi, pumayo ka at kunin mo ang iyong asawa at pumarito. Sabi niya, wala akong asawa. Sabi niya, nagsabi ka ng katotohanan. Kita nyo, para bang ito'y isang malinaw na taliwas sa kung ano ang inihiling niya sa kanya at nagsabi, humayo ka at kunin ang iyong asawa. Sabi, wala akong asawa. Sabi, nagsabi ka ng katotohanan. Sabi, dahil nagkaroon ka ng 5 at ang isang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Masdan ng babaeng yaon, gaano kaiba sa mga saserdote sa araw na yun. Ang mga saserdote sa panahon na iyon ay nakita ang ganun ding pangyayari at nagsabi, yan ay isang diablo, isang pagbasa ng kaisipan, o isang Beelzebub. Kita nyo, nabigo silang makita ang salita na ipinangako ang gayon. Ngunit ang munting babaeng yun ay mas nakaalam sa kasulatan kaysa sinuman sa mga saserdote. Ang sabi niya, Ginoo, napagkikilala ko na ikaw ay isang propeta. Wala kami ni isa sa loob ng 400 taon mula sa Malakyas. Ngunit sabi, naghahanap kami ng isa at alam namin na may isang darating, ang Mesiyas. At kapag siya'y dumating, ganito nga ang maging kaniyang gagawin. Si Jesus nagsabi, siya nga ako. Amen! Iniyo bang napansin? Iniwanan niya ang kanyang timba sa balon ni Jacob. Tumakbo patungo sa siyudad, puno ng nag-uumapaw na balong bukal. Nakita niya itong ganap na pinagtibay at siya yaong bukal ng buhay. Hayaan ninyo akong ipakilala siya sa inyo. Iniwanan niya iyon nang napatunayan na siya ang salita ng buhay. Iniwanan niya ito at nalaman na ang siyaring bato na hinampas sa ilang ay napatunayan na nandoon mismo. Hayang sabihin ko na ang siyaring Diyos na nasa mga nagdaang panahon na labis nating ipinapangusap, siya ay nandito ngayon, hindi sa pamamagitan ng isang kaunawaang pangteolohiya, kundi sa pamamagitan ng personal na pagkaalam ng kanyang pagpapatunay na kanyang ibubuhos sa mga huling araw na ito ang Espiritu Santo sa kanyang iglesia. Hindi siya ang ako noon.
siya pa rin ang ako nga, pangkasalukuyang panahon palagi. Nang magkagayon, ang balon ay nawalan ng lasa at ganun din ang bawat tao na nahuhulog sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo. Ang makadenominasyong sistema ay nawawala ang lasa. Ayaw mo na ng mga naimbak na palaka at mga bubuli at mga kulisap at iba pa. Ikaw ay uminom sa isang bukal na sariwa at dalisay, ang salita ng Diyos. Sariwa bawat oras sa iyong kaluluwa. Gaya pa rin ngayon, nang ang salita ay napatunayan na katotohanan, tikman at tingnan kung hindi ito tama. Bagamat ang balon ay nagsilbi ng mabuti sa kanyang kapanahunan, ngunit nakita nyo, ang bukal ng buhay ay nandoon. Hindi na ang balon ni Jacob para sa espiritual na pag-inom. Kung ano ang kanilang inisip, kung uminom sila mula sa balon na yon, ito ay magiging ayos lang. Ngunit ngayon, ang bukal ng buhay mismo ay naitakda roon. Ngayon, hindi na natin kailangan ang mga sistema at mga organisasyon na nagkaroon tayo. Tayo na sa huling panahon na. At ang Diyos ay ipinangako nitong huling panahon ang mga bagay na kanyang gagawin. At nakita natin na ito'y naganap sa salita. Ating narinig ang lalaking may kapangyarihang militar, tumayo at nanginginig at nagsabi sila, isang bagay na napipintong maganap. Ating nararamdaman ang Espiritu Santo na nagbababala sa atin na may isang bagay na napipintong maganap. Ating nakikitang ang lahat ng bagay ay nahanda na. Kung gayon, iwanan ang sistemang yan at lumapit sa bukal. Opo, Ginoo, nagamit na para sa layunin nito. Ngunit ngayon, siya'y nakaharap ng mukhaan sa bukal mismo. Sa Juan 7:37-38, sinabi ni Jesus sa mga huling araw ng pista ng tabernakulo, ano ang kanyang sinabi? Kung ang sinuman ay nauuhaw, pumarito siya sa akin at uminom. Mismo sa langkay ng mga teologo, kung ang sinuman ay nauuhaw, pumarito siya sa akin at uminom. Sapagkat sinabi ng mga kasulatan, mula sa kaniyang kaloob-looban ay aagos ang mga ilog ng buhay na tubig. Kaya ng buhay na bukal, yan ang bukal na tinalikuran ng mga tao ngayon. Para sa kredo, kanilang tinalikuran ng bukal ng buhay na tubig. Kaya ang ipakilala ko kayo sa kanya, siya sa akin at ako'y magtatapos. Siya sa akin ay ang bukal na iyon na nagligtas sa buhay ni Hagar at ng bata nang sila'y namamatay na sa ilang. Ako'y naniniwalang siya ang batong iyon. Sa Isaiah 32, siya ang bato sa isang tigang na lupain. Siya ang kanlungan sa panahon ng bagyo. Sa Zacarias 13, siya ang bukal na bukas sa sangbahayan ni David para sa kasalanan. Ako'y naniniwalang siya yun, hindi ba? Sa mga awit 36:9, siya ang bukal ng buhay ni David. Siya ang mga tubig na pahinga ni David at sariwang pastulan. Siya ang tubig sa tabi ng batis para kay David. Sa Genesis 17, siya ang tagasusong dibdib kay Abraham. Si El Shaddai. Ngunit nang ang kaniyang buhay ay wala na sa kaniya, siya pa rin. Sabi ng Diyos, isang lalaki na 100 taong gulang, paano mangyayari ang bagay na ito? Ako'y matanda na, ang asawa ko ay matanda na, paano mangyayari ang mga bagay na ito? Kaniyang sinabi, ako, si El Shaddai. Ngayon, ang El ay ang, at ang Shaddai ay dibdib, at ang Shaddai ay pangmaramihan na ibig sabihin, ako ang may dibdib na Diyos. Tulad na isang sanggol na balisa, at ito'y may sakit, at ang lakas nito ay wala na mula rito, nakahilig sa dibdib ng ina at isususo ang lakas nito pabalik. Sigurado, hindi lamang, pag ito'y sumususo, ito'y hindi na nababalisa pa. Sa dibdib ng ina, ito'y nasisiyahan habang ito ay kumukuha ng lakas nito. At sinumang tao na manghahawakan sa pangako ng Diyos, sa kaniyang puso na ang pangako ay sa inyo at sa inyong mga anak, sa kanila na nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya, at humilig mismo riyan at magsususo ng iyong lakas pabalik, balisang bata, sampalatayanan nito, ito'y para sa mga mananampalataya. Sa mananampalatayang manunula, ako'y makakaisip ng maraming awit na ang mga nanunulay ginawa para sa atin. Merong isa sa kanila na nagsabi minsan, siya, merong isang bukal na puno ng dugo, hinugot mula sa mga ugat ni Emmanuel. Kapag ang mga makasalanan ay maglublob sa ilalim ng baha, nawawalang lahat ang kanilang mantsa ng kasalanan. Yaong naghihingalong tulisay na galak na makita, yaong bukal sa kanyang panahon, diyan nawa ako, bagamat napakasamang gaya niya, maghugas lahat ng kasalanan ko. At mula noon sa pananampalataya aking nakita ang batis, ang umaagos mong mga sugat ang pinagmumulan, pag-ibig na tumutubos ang aking naging paksa, at gayon pa rin hanggang ako'y mamatay. Sa akin, siya ang mga tubig ng salita ng paghihiwalay, na naghihiwalay sa iyo sa lahat ng bagay na salungat sa kaniyang salita. Iyan ang bukal na aking sinasampalatayanan na siya nga. Opo, Ginoo.
Iyan, ito'y ang mga tubig na naghiwalay sa akin mula sa mga balon na gawa ng tao patungo sa bukal ng buhay na tubig. Oh, kaibigan, ako maaari lamang, ikaw lamang ay magpatuloy at patuloy sa mga bagay na kung sino siya sa atin. Siya ang Alpha, Omega, siya ang simula, siya ang wakas, siya ay yaong nakaraan, ngayon at darating, siya ang ugat at supling ni David, siya ay ang tala sa umaga, siya ang aking lahat-lahat. At kapatid na lalaki, kapatid na babae, kung hindi ka pa nagkaroon ng isang umiinom lang mula sa munting tangke na ito na gawa ng tao sa tanang buhay mo, bakit hindi mo sa umagang ito iwan ang tangking yan at lumapit sa bukal na ito? Iukod natin ang ating mga ulo pansumandali lamang. With your heads bowed. Na nakayukod ang inyong mga ulo, sa aking palagay, ang pagtawag sa altar. Ilan sa inyo ngayon? Ako sa kabuuan ay kinakabahan. Aking pinananatili kayo ng masyadong matagal. Nagawa nitong putulin ang mensahe ko ng pira-piraso. Ngunit ako'y naniniwala na ang Espiritu Santo ay nais na maunawaan ninyo ang ibig kong sabihin. Masdan, wala nang hahalaga pa sa araw na ito kaysa sa maituwid tayo sa Diyos. Kita nyo, ang ating mga hapunan, anuman ito, anuman, ang Panginoon ay narito. Ngayon, akin lamang narinig yan ng minsan sa buhay ko mula sa oras na ito. Now, all of you here, not how many, all of you here that wants to drink. Ngayon, paano? Kayong lahat na naririto, hindi gaano karami. Kayong lahat na naririto na gustong uminom mula riyan, tumayo lamang sandali, para lamang sa panalangin. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Panginoon. Ngayon, ilan sa inyo rito na nakatayong narito ngayon ang magsasabi ng nakataas ang kamay katulad nito, Diyos, kumilos ka sa akin. Sa diyang puspusin ako, painumin ako sa bukal na ito. At hindi ko nagawa sa diyang kung ano ang tama. Ngunit aking hinahangad sa iyo na patawarin ako rito. Nais kong hugasan mo ang aking mga kasalanan. At hayaan ako mula sa araw na ito sa diyang masdan lang naku. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's vein, and sinners plunged beneath the flood. Look all their guilty stain. Look all their guilty stain. Look all their guilty stain. And sinners plunge beneath the flood. Look all their guilty. Ngayon na ikaw na isang Kristiyanong mananampalataya, iyong tinanggap si Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas, ngunit hindi mo pa sa ngayon. Ngayon kung hindi ka pa, yan ang bukal. Ang nag-iisang alam ko ay yaong bukal mula sa mga ugat ni Emmanuel. Ngayon at kung marami sa inyo rito, ito'y katulad lamang sa naipangusap ko noong nakarang gabi tungkol sa isang munting agila na naglalakad sa isang bakuran na kasama ang mga manok. At wala na siyang iba pang alam kundi ang mga manok. Ngunit alam niya, meron isang bagay sa kanya na naiiba sa mga manok. At noon ang kanyang ina ay nahanap siya at sumigaw siya mula sa itaas. Yun ay isang pagtawag ng agila. Kita nyo, siya nga isang agila sa panimula pa lang o hindi sana niya nakilala ang pagtawag na yun. Kita nyo, siya, kailangang may isang bagay doon na may buhay o hindi ito kailanman makapagbubunga ng buhay. At kapag ang binhi, ang salita ng Diyos ay nasa iyo, ang Espiritu Santo ay narito ngayon upang buhayin yun at dalhin ito patungo sa isang tunay na buhay sa iyo. Ilan sa narito ang hindi pa nakatanggap ng bautismo ng Espiritu Santo? Pwede mo bang itaas ang iyong mga kamay? Sa buong palibot, sa bawat dako, maging totoong tapat lamang. Kung hindi mo pa tinanggap ang Espiritu Santo at nais mo, itaas mo ang iyong kamay. Kahit saan ka man naroroon,
Panatilihin lamang na nakataas ang iyong kamay, saglit lamang. Ngayon, nais kong kayong nakatayo sa palibot at nakatingin sa kanila. Nais kong merong magpatong ng mga kamay sa kanila. Ako'y naniniwala ngayon mismo ang Espiritu Santo ay pupuspusin ang bawat isa sa inyo na nagnanais nito. Ngayon, huwag isipin ang tungkol sa pagkain doon sa kafeterya. Isipin natin ang pagkain dito. Ito ang isang iyon. Ito ang buhay. Kita nyo, ito ang buhay. Ngayon, lumingon sa kanan, bawat isa sa inyo, at ipatong ang mga kamay sa isa't isa. At kanilang pinatungan sila ng mga kamay. Ngayon, nais kong ipanalangin mo ang taong iyan na pinatungan mo ng kamay. Ngayon, huwag isipin ang lumabas. Huwag mag-isip ng tungkol sa ano paman. Isipin lang, mismo ngayon, ang Espiritu Santo ay narito upang puspusin ang bawat individual. Buksan ang inyong puso, itapon lahat ang tubig ng balon at sabihin, "O bukal ng buhay, pumasok ka sa akin. Puspusin ako, O Panginoong Diyos, ng iyong kabutihan at kahabagan." Panginoong Yesus, iyong hindi natutuyo ang bukal, dumadalangin ako, Diyos, na puspusin mo ang bawat isa sa kanila. Nawa ang Espiritu Santo ay bumaba rito. Dalangin ko, Diyos, na makalimutan namin ang lahat na ano pamang bagay, na ang Espiritu Santo ay bumaba sa kalagitnaan namin sa sandaling ito at ibigay sa amin ang tubig ng buhay na yon, masagana mula sa bawat dako. Ipagkaloob ito, O Diyos, habang ang panalangin at awit ay patuloy, magkasabay na nagkakasundo, Panginoon, nalalaman na iyan ay ang iyong presensya, ang banal mong presensya. Nais naming lumapit sa bukal. Nais namin ng totoo, tunay na bautismo ng Espiritu Santo. Panginoon, ang mga taong ito ay dumadalangin ito. Dalangin ko na itong tamang pagkakataon ngayon, na sila'y mapuspos nitong kabutihan ng Diyos. Ipagkaloob ito, O Diyos, dinggin ang dalangin ng iyong mga anak. Nawa ikaw ay pumasok sa kanilang pagkatao. Nawa ang kapangyarihan ng Diyos at ang Espiritu Santo ay puspusin ng lubos sila. Ipagkaloob ito, Panginoon. O gaano ka namin pinasasalamatan sa pagpapanariwa para sa presensya ng makapangyarihang Diyos ng kalangitan, nakatayo sa aming kalagitnaan. Mismo sa katanghaliang oras na ito, Panginoon, pakanin kami. Panginoon, nais namin ng pagkain mula sa iyong dulang. Pakanin kami, Panginoon, sa sandaling ito. Pakanin mo kami ng Espiritu Santo sa aming mga buhay. Ang aming gutom at tigang na mga kaluluwa ay nauuhaw. Kagaya ng nasabi mo sa interpretasyon ng awit, ibubuhos nito ang tubig sa tigang na lupa. Hayaang maganap ito, Panginoon. Hayaan ang mga salita mo ay mahayag sa mga puso ng iyong mga anak. Mga tubig sa tuyo, tigang na lupa. Eternal God, hear the prayer of your servant and give unto us that blessing. Walang hanggang Diyos, dinggin ang dalangin ng iyong mga lingkod at ibigay sa amin ang pagpapalang iyon. Amen. Manatili lamang na nagpupuri sa Kanya ngayon. Alamin, ang Espiritu Santo ay narito. Kung hindi mo matanggap ito, ito'y kasalanan mo. Lovest thou me more, please? Love Jesus, because He first loved me. Oh, how I love Thee. Praise be to God. Oh, how I love Jesus. What if He comes just wonderful Jesus is to me, the Counselor, Prince of Peace, mighty God indeed. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His. Let's say
Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, oh, saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful is my Redeemer. Praise. Lahat na nakadarama niyan, sabihin, Amen. All that feel that Oh, say, hallelujah! Aking nakikita ang ilang tao na lumalapit ngayon kasama ang Espiritu Santo. I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer. Ating itaas ang ating mga kamay ngayon at tunay na magpo. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. A counselor, the Prince of Peace, the mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer. Praise His. Praise God. Do you Mahal love? niyo ba siya? Oh, Oh, kamangha-mangha. Papuri ang isabukal na yan na puno ng dugo, kung saan ang mga makasalanan ay nawawala ang lahat ng takot sa tao, lahat ng kahatulan, sadyang malaya na sa Kanya. Hallelujah! Oh, naku, yan ay tunay na kamangha-mangha. Ngayon habang ating inaawit yan muli, hayaan nating lahat ng Methodist, Baptist, Katoliko, Presbyterian, ano pa, habang ating inaawit ito, Wonderful Jesus is to me, tayo lamang ay lumingon at makipagkamay sa isa't isa, magkaroon lamang ng mainam na pakikisalamuha. Alam nyo, ako yan ang gusto ko. Sige, ating awitin yan ngayon tulad ng ginawa natin. oh, wonderful, wonderful. I just got word. Joseph was rushed to the hospital and started and maybe we ought to pray for him. And then he went back to let's wait a minute. Wonderful, Jesus is. That's right. Oh, Counselor, Hard. Prince of You Peace. want to step down? Earl Kitchen. Keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. There's down through me. It makes the lame to walk and the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down through me. Ang sabi sa Biblia, ipanalangin yaong mga nasa kapangyarihan. Aming makalangit na Ama, kami ay nakatayo sa isang desperadong pangangailangan para sa tagapanguna ng aming bansa, ang aming presidente. Hindi man niya marahil malaman ito, Panginoon, ngunit nababatid mo ito. Ako'y dumadalangin para kay kapatid na Johnson bilang kaniyang ipinapahayag na siya'y isang mananampalataya sa iyo. At Ama, isang atake sa puso na uunawaan namin ay tumama sa kaniya. Dumadalangin ako, Diyos, iligtas mo ang kaniyang buhay. Kami ay nasa isang pambansang krisis ngayon kahit paano. At hayaan ang iyong espiritu ay dumating sa kaniya, Panginoon. At ngayon din, sa ospital o kung saan man siya naroroon, at hayaang ang iyong espiritu ay bumaba sa Walter Reed Hospital na yan at hipuin ang kanyang katawan, inililigtas ang kanyang buhay. Panginoon, ang tao ay nasa kabigatan, mas nabibigatan higit sa aming naunawaan. Kaya dumadalangin kami, Diyos, bilang mga mananampalataya at bilang isang bahagi ng bansang ito, kami ay dumadalangin para sa aming tagapanguna, na iyong ipagkakaloob sa kaniya ang dagdag na buhay sa dakilang oras na ito. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.